Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 272 hanggang 78. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nanlamig ang mga tingin ni Alvin nang makita niya ang wind leopard na sumusugod, at handa na siyang kumilos upang harangin ito at ikumpara ang kanyang lakas laban dito. Sa sandaling ito, ang espiritual na lakas ni Alvin ay bahagyang nataranta, at naramdaman niya ang papalapit ng mga tao, sa kabuuan ay 3 tao. Kumislap ang figure ni Alvin, pansamantalang umiwas sa wind leopard, at tumingin sa malayo. Ang 3 taong ito ay 2 lalaki at 1 babae. Samantala, ang wind leopard ay sumugod muli sa kanya na nagpahamak sa kanya. Mag-ingat ka! Nang akmang gagawa siya ng hakbang at patayin ang wind leopard, isang maisla na sigaw ang narinig. Naramdaman ni Alvin ang isang mabangong hangin na tumama sa kanyang mga butas ng ilong, at nakita niya na ang maamo at magandang figure ng babae sa gitna ng 3 tao ay sumikat at dumating sa kanyang harapan sa isang kisap mata. Whoosh! Ito ay isang maamo at magandang babae. Ang talim na may 3 talampakang haba sa kanyang kamay ay kumislap, at sa itaas niya, 46 na sinaunang mammoth na silhouette ang namuo. Ikatlong antas ng Origin Core Stage. Ikawalong espiritong sandata. Nakita ni Alvin ang babaeng ito sa isang sulyap. Bagamat mabilis ang bilis ng wind leopard, ito ay kumpara lamang sa ikalawang antas ng Origin Core na mga martial artist at mabangis na hayop, at bago ang ikatlong antas na babaeng Origin Core Stage, ito ay ganap na hindi nakabawi. Sa isang kisap mata, napatay ito sa pamamagitan ng espada ng babae. Ayos ka lang ba? Matapos patayin ng babae ang wind leopard, tumingin siya kay Alvin na may bahagyang pag-aalala, at nang makita niya ang balat ni Alvin na parang balat ng isang sanggol, bakas ng pagkagulat ang nahayag sa kanyang mukha. Ayos lang ako. Bahagyang ngumiti si Alvin at umiling, pagkatapos ay pinalaki niya ang babaeng nasa harapan niya. Ang babae ay nasa 23 o 24 na taong gulang, at kahit na hindi siya kasing ganda ni Kelly o Megan, ang kanyang maislan at eleganteng katangian at makinis at magandang balat ay naglalabas ng mga bakas ng kakisigan, na nagbibigay sa isang tao ng komportableng pakiramdam. Bumaba ang tingin ng dalaga sa kasuotan ng disipulo sa labas ng korte ni Alvin at bahagyang ngumiti, habang sinasabi, "Ikaw ay isang alagad sa labas ng korte ng ating 7-star sword sect, tama ba?" Oo. Tumango si Alvin. Napansin niya kanina na hindi lang ang babaeng ito ang isang 7-star sword sect outer court disciple, at ang iba pang 2 lalaki na sumunod sa kanya ay mga alagad din sa labas ng korte ng 7-star sword sect. Nice to meet you. Ako si Erin, isang alagad ng Alcade Peak. Bahagyang ngumiti ang dalaga habang ipinakilala ang sarili kay Alvin. Siya ay may isang mabait na ekspresyon, at ang kanyang matikas na mga mata ay tila nakakapagsalita. Alvin, disipulo ng Megrez Peak. Tumango si Alvin kay Erin. Maganda ang impresyon niya sa magiliw na babaeng ito. Alvin, ikaw lang ang pumunta sa Primeval Forest. Tumingin si Erin sa paligid, at nang hindi niya napansin ang iba, hindi niya maiwasang magtanong ng may pagtataka. Oo. Tumango si Alvin. Tumingin si Erin kay Alvin at sinabing, na may seryosong ekspresyon, "Masyado kang padalos-dalos. Dapat ay isa kang alagad sa labas ng korte na nakapasok lang sa 7-star sword sect natin 2 araw na ang nakakaraan, tama ba? Nasa unang antas ka pa lang ng Origin Core Stage, kaya kahit na gusto mong pumunta sa Primeval Forest na ito, dapat ay nakahanap ka ng isang team na mas maaga, tulad ng other." Saganang kanya, kung hindi dahil sa pagdating niya sa oras para tulungan siya, si Alvin ay namatay na sa ilalim ng kuko ng wind leopard na iyon at tiyak na wala ng pagkakataong mabuhay. Naunawaan ni Alvin na talagang nag-aalala si Erin sa kanya, at hindi niya maiwasang mapangiti. Salamat sa paalala. Alam niya na dahil ginamit lang niya ang lakas ng 20 sinaunang mammoth ng kaharap ang wind leopard kanina, napagkamalan siya ni Erin na isang first-level Origin Core martial artist. Patungo dito, hindi na siya gumawa ng anumang karagdagang paliwanag dahil hindi siya isang taong mahilig magpakitang gilas. Tumingin si Erin kay Alvin at inimbitahan siya. "Bakit hindi ka sumali sa amin? Magiging ligtas ka kapag sumusunod sa amin."
Sa oras na iyon, ibabahagi namin ng pantay ang lahat ng mga natamo. Paano ito? Noong una ay gustong tanggihan siya ni Alvin, ngunit nang makita niya ang taos-pusong tingin ni Erin ng pag-asa, hindi niya ito tinanggihan sa huli at tumango. Sige, guguluhin kita. As far as he was concerned, wala siyang magawa sa kahit anong kaso, kaya hindi naging problema ang pagsama sa tatlong tao. Halika, ipapakilala ko sila sa iyo. Bahagyang ngumiti si Erin kay Alvin, pagkatapos ay isinama niya si Alvin para maglakad papunta sa dalawang disipulo sa labas ng korte ng Seven Star Sword Sect na nasa malapit. John, Jeff. Ito ay si Alvin, isang Megrespik na disipulo, at siya ay sasali sa aming koponan mula ngayon upang pumasok sa Primeval Forest upang magsanay at magkaroon ng karanasan. Nangako na ako sa kanya na lahat ng mga natamo ay ibabahagi ng pantay-pantay sa aming apat, sabi ni Erin sa dalawang lalaking alagad sa labas ng korte. Nice to meet you. Ako si John, isang Fek the Peak disciple. Bahagyang ngumiti ang alagad sa labas ng court na may matangkad at matipunong figure at kasing edad ni Erin habang binabati si Alvin. Alvin. Ngumiti si Alvin sa matapang na binata, dahil palagi niyang iginagalang ang mga gumagalang sa kanya. Sa sandaling ito, ang payat na binata na nakatayo sa gilid ay may panunuya sa mga sulok ng kanyang bibig, at ang kanyang malamig at walang pakialam na tingin ay nagpalaki kay Alvin, pagkatapos ay sumimangot siya. Erin, first level lang siya na Origin Core Stage Pretty Boy. Nagdadagdag lang kami ng pasanin sa pagsasama niya. Lumubog ang mukha ni Alvin. Bahagyang napahiya sina Erin at John, at sinabi ni John kay Alvin, Alvin, siya ay si Jeff, isang disipulo ng Fek the Peak din. Kahit na ang edad ni Jeff ay katulad ng sa akin at ni Erin, siya ay pang-apat na antas ng Origin Core Martial Artist. Ang natural niyang talento sa martial darog ay napakahirap iwasan ang pagiging martial darog. Ang iyong sarili sa parehong antas sa kanya at kunin mo na lang ito dahil hindi mo pa narinig ang sinabi niya kanina dahil maaari tayong magkita dito at lahat ba ay mga disipulo ng Seven Star Sword Sect kaya samahan mo kami. Oo, Alvin, huwag mong isapuso ang sinabi ni Jeff. Ngumiti ng paumanhin si Erin kay Alvin. Sumimangot si Jeff, at magsasalita na sana siya nang mapansin niya sina John at Erin na parehong tumingin sa kanya at umiling. Sa huli, hindi na siya nagsalita at huminga na lang sa mahinang boses. Naramdaman ni Alvin ang sinseridad ni na Erin at John. Favorable ang impression niya sa dalawa kaya hindi na siya tumanggi at tumango na lang bilang pagsang-ayon. Sige, sabay tayong gumala sa sinaunang kagubatan na ito, magpatuloy. Tawa ng tawa si John na may kabayanihang espiritu na tumago sa langit. Isang tunay na lalaki. Hindi mapigilan ni Alvin na magpuri sa kanyang puso habang nakatingin kay John. Ang kanilang grupo ng apat ay lumakad patungo sa mga panloob na bahagi ng kagubatan, at habang nasa daan, si Erin ay may seryosong ekspresyon habang sinasabi niya kay Alvin, Alvin, ang sinaunang kagubatan ay malawak at walang hangganan. Nasa labas lang tayo ng kagubatan, at malapit na tayo sa panloob na lugar pagkatapos lumakad pasulong. Ang mabangis na mga hayop dito ay mas malakas kaysa sa amin. Malapit ka na. Okay. Ngumiti si Alvin kay Erin, at isang bakas ng init ang lumitaw sa kanyang puso. Kahit na hindi siya natatakot sa mga mabangis na hayop sa loob, hindi alam ni Erin ang kanyang tunay na lakas at naisip lamang niya na siya ay isang first level na Origin Core Martial Artist. Wala kang lakas, pero naglakas loob ka pa ring makipagsapalaran sa Primeval Forest. Nililigawan si kamatayan. Sumunod si Jeff sa likuran, at umungol siya sa mahinang boses na may tono na hindi nagkukulang sa pangungutya. Sumimangot si Alvin, pagkatapos ay napansin niya sina John at Erin na nakangiting humihingi ng tawad, at ang kanyang mga kilay ay lumuwag. Hindi niya ito pinagtatalunan kay Jeff at kinuha iyon na parang hindi niya narinig. Ayaw niyang mahirapan sina John at Erin. Ang Jeff na ito ay kanilang kasama pagkatapos ng lahat. Habang lumalalim sila sa Primeval Forest, mas naging komplikado ang lupain. Nagkaroon ng makapal na paglaki ng mga puno, at ang lupa ay natatakpan ng damo at dawag. Ang kapaligiran dito ay lubos na angkop para sa pagtatago at isang langit lamang para sa mabangis na mga hayop.
Biglang naging mapagbantay ang espiritual na lakas ni Alvin, at tumingin siya sa malapit na bush na nasa tabi din ni John, pagkatapos ay sumigaw siya sa mahinang boses, "Mag-ingat." Agad na naging mapagbantay si John nang marinig niya ang boses ni Alvin. At sa sandaling iyon, isang ganap na Jade Verde, napakalaking lobo na may makintab na balahibo ay sumulpat mula sa loob ng bush, pagkatapos ay ibinukan nito ang dagwang bibig upang kumagat patungo kay John. Sa kalangitan, 40 sinaunang mammoth na silhouette ang nag-condensed sa anyo. Ikatlong antas ng Origin Core Stage mabangis na hayop. Asher Wolf. Gulat na bulalas ni Erin. At sa sandaling ito, bahagyang nakahilig ang katawan ni John, at sa pagtaas ng kanyang kamay, ang talim na may 3 talampakang haba sa kanyang likod ay agad na natanggal. Whoosh! 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 Isang sky blue na kulay sword light ang kumislap. Ang mga imahe ng espada ay nag-uumapo upang mag-transform sa isang sword net na bumabalot patungo sa Asher Wolf, at ito ay kumikislap na may nakasisilaw na mga ilaw ng espada na naging sanhi ng pagkasilaw ng isa. Sa itaas ng John, 46 na sinaunang mammoth na silhouette ang nag-condensed sa anyo. Malinaw, si John ay katulad ni Erin at nagtataglay ng cultivation sa ikatlong antas ng Origin Core Stage at ang kanyang spirit weapon ay isang grade 7 na spirit weapon din. Awo! Ang Asher Wolf ay nagpakawala ng matinis na sigaw at napunit ng mga larawan ng espada ni John. Nagkalat ang dugo nito sa lupa nang bumagsak ang katawan nito. Si John ay may kaunting takot habang siya ay nakahinga ng maluwag, pagkatapos ay tumingin siya kay Alvin ng may pasasalamat. Alvin, salamat. Kung hindi dahil sa iyo, baka nasugatan ako nito. Oo, Alvin. Ang Asher Wolf ay napakahusay sa pagtatago. Sa loob ng bush na ito, hindi namin ito napansin. Paano mo ito napansin? Tumingin si Erin kay Alvin na may mukha na puno ng pagtataka, dahil sa una niyang iniisip na mahina ang lakas ni Alvin at kakailanganin niya ang mga ito para alagaan siya, ngunit hindi niya inaasahan na mayroon pa ring ganoong kakayahan si Alvin. Kanina, kung hindi dahil napansin ni Alvin ang Asher Wolf sa oras, tiyak na masasaktan si John. Nagkataon lang na nakita ko ang anggulo ng paningin ko mula rito. Bahagyang ngumiti si Alvin at nakahanap ng dahilan. Hindi naman niya masasabing mas matalas ang spiritual force niya, di ba? Swerte ng aso. Ang nakasimangot na kilay ni Jeff ay lumuwag, pagkatapos ay sinulyapan niya si Alvin na may malamig at walang pakialam na tingin at ngumuso sa panghahamak. Si John at Erin ay sumimangot at parehong hindi nasisiyahan kay Jeff. Ang beast core ng ikatlong antas ng Origin Core Stage na mabangis na hayop ay talagang maliit. Samantala, hinukay ni John ang isang beast core na kumikislap na may liwanag na ningning mula sa loob ng bangkay ng Asher Wolf. Ang Origin Core Stage na mabangis na mga hayop ay nakapag-condense na ng mga beast core sa loob ng kanilang mga katawan. Ang isang beast core ay isa ring uri ng material na panggamot. John, ang iyong Skynet Sword Technique ay isang bagay na sinimulan mong linangin noong dumating ka sa 7-star Sword Sect noong isang taon, hindi ko akalain na nakatuntong na ito sa perfection stage. Napatingin si Erin kay John bilang paghanga. Pinatay mo ang Asher Wolf na iyon sa isang atake ng espada. Maraming mga alagad ng 7-star Sword Sect ang hindi nag-cultivate ng sword skill bago pumasok sa 7-star Sword Sect, at pagkarating lang nila sa 7-star Sword Sect ay nagsimula silang mag-cultivate ng sword skills. Ito ay isang bagay na alam ni Alvin. Tumawa si John. Ang martial skill na orihinal kong nilinang ay may ilang pagkakatulad sa Skynet Sword Technique. Kaya nilinang ko ang Skynet Sword Technique na ito na may mataas na kahusayan. Hindi ba't ang Soaring Wind Sword mo ay nakapasok din sa Mastery Stage? Ito lang ang Mastery Stage. Aabutin man lang ako ng 1 taon para makapasok sa Perfection Stage. Napabuntong hininga si Erin. 273. Kapag nagbabago upang linangin ang mga kasanayan sa espada mula sa iba pang mga uri ng kasanayan sa militar, ang mga disipulo na pumasok sa 7-star Sword Sect ay karaniwang pipili ng mga kasanayan sa espada na katulad ng mga kasanayan sa militar na dati nilang nilinang.
Maliban na lang kung ang kanilang kakayahan sa pag-unawa ay mababa sa puntong mahihirapan ang isang tao na seryosong tumingin sa kanila, halos lahat ng mga martial artist na nakakuha ng cultivation sa Origin Core Stage ay nakal-inang na ng mataas na grado ng Profound Rank Martial Skill sa Perfection Stage at nagkaroon ng napakalalim na pag-unawa sa ilang mga martial skills. Bilang isang nangungunang sekta sa loob ng Azure Forest Imperial Kingdom, ang sword skills ng 7-star sword sect ay halos lahat ng high-grade profound rank sword skills, at maliban kung ang isa na pumasok sa sect ay orihinal na naglilinang ng mga kasanayan sa espada, tiyak na magbabago ang isa upang linangin ang mga kasanayan sa espada. Ang mga kasanayan sa espada ay umaasa sa mga spirit sword na isa sa katuparan, at sa isang tiyak na lawak nagtataglay sila ng isang kalamangan sa karamihan ng mga kasanayan sa militar. Tara na. Kumunat ang noo ni Jeff nang makita niya sina Erin at John na nagsisimulang mag-chat ng walang ginagawa at nagpatuloy sa paglalakad. Alvin, abutan natin siya. Tinawag ni na Erin at John si Alvin, pagkatapos ay naabutan nilang tatlo si Jeff. Sa susunod na bahagi ng paglalakbay, makakatagpo sila ng mga mabangis na hayop paminsan-minsan. Ang pinakamalakas sa mga mabangis na hayop na ito ay nasa ikatlong antas ng Origin Core Stage, at sa tuwing lilito ang gayong mabangis na hayop, ito ay papatayin sa pamamagitan ng indayog ng espada ni na Erin at John. Hindi masama ang aming mga nadagdag. Mayroon na kaming 7 Beast Core mula sa ikatlong antas ng Origin Core Stage na mabangis na hayop at 15 na Beast Core mula sa ikalawang antas ng Origin Core Stage na mabangis na hayop. Si John, na namamahala sa pagkolekta ng mga samsam, ay malawak na ngumisi. Mag-ingat ka, mas malakas pa ang mga mabangis na hayop sa itaas. Tumingin si Erin sa unahan na may bahagyang nakakatakot na tingin, pagkatapos ay tumingin siya kay Alvin, higit sa lahat ay gustong bigyan ng babala si Alvin. Ngumiti si Alvin kay Erin upang ipahayag ang kanyang pangunawa. Umuungol. Sa sandaling ito, kasama ang isang mapang ipong malakas na dagindong, isang napakaliksi na mabangis na hayop na may napakalaking katawan ang sumugod at dumating sa harap ng 4 na grupo ni Alvin sa isang kisap mata. Habang ang mabangis na hayop ay tumakbo palabas, nararamdaman ni Alvin ang panginginig ng boses na nagmumula sa lupa sa bawat hakbang nito. Parang yumanig ang lupa at yumanig ang mga bundok. Nang bumagsak ang napakalaking mabangis na hayop na ito, 6 na pong sinaunang mammoth na silhouette ang nabuo sa kalangitan sa itaas nito. Sa kasalukuyan, ang mabangis na hayop ay nakatitig sa 4 na grupo ni Alvin, na tila may inoobserbahan. Mabangis na lumunok si John ng laway nang makita niya ang mabangis na hayop sa harapan niya at napabulala sa mahinang boses, 4th level Origin Core Stage mabangis na hayop, Elephant Rhino. Ang Elephant Rhino ay isang nakakatakot na mabangis na hayop na sanay sa lakas at bilis. Nagawa nitong patumbahin ang ordinaryong pang-4 na antas ng Origin Core Stage na mabangis na mga hayop na lumilipad sa isang singil at napaka-tyrannical. Jeff, ikaw ang bahala. Nang makita ni Erin ang Elephant Rhino na lumitaw, ang kanyang magagandang mata ay bahagyang duling at bumaba sa Jeff. Ang Elephant Rhino, isang pang-4 na antas ng Origin Core Stage na mabangis na hayop na nagtataglay ng lakas ng 6 na pong sinaunang mammoth. Sa mga tuntunin ng bilis, siya at si John ay malayong may kumpara sa Elephant Rhino. Sa mga tuntunin ng pagkakasala, kahit na siya at si John ay mga 3rd level na Origin Core Martial Artists na nagtataglay ng Grade 8 Spirit Weapons, ang lakas na naibigay nila kapag umaasa sa Spirit Weapons ay maihahambing lamang sa lakas ng 46 na sinaunang mammoth. Masyadong malaki ang pagkakaiba nito kumpara sa Elephant Rhino. Kahit na sila ni John ay nagsanib puwersa, imposible pa rin para sa kanila na maging kapareha ng Elephant Rhino. Para kay Alvin, para sa kanya, siya ay isa lamang unang antas ng Origin Core Stage Outer Court na kakapasok lang sa 7-star sword sect at hindi makakatulong. Kaya, sa kanyang opinyon, si Jeff lamang ang nakayanan ng Elephant Rhino na ito sa kanilang 4 na grupo. Nagsalubong ang mga kilay ni Jeff nang marinig niya si Erin, at bakas ng kasiyahan ang lumitaw sa mga sulok ng kanyang bibig. Kasunod nito, ang kanyang tingin ay bumaba kay Alvin at sinabi niya, na may mapanuksong tono, kung maaalala, tila may isang tao sa atin na hindi pa lumalaban sa isang labanan, tama ba? Dahil sumali ka sa aming koponan, at dahil gusto mo ng pantay na bahagi ng mga nata mo. Hindi ka maaaring umupo at tamasahin ang mga bunga ng paggawa ng iba, tama?
Ang boses ni Jeff ay sobrang nakakairite sa tenga. Ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay napangiti nang marinig niya si Jeff. Sinabi nitong si Jeff na nakaupo siya at tinatamasa ang mga bunga ng pagpapagal ng iba. Sa buong pagpunta nila dito, ang tanging dahilan kung bakit hindi pa siya lumaban sa isang labanan ay dahil si Erin at John ay susugod sa harap niya at hindi siya binigyan ng pagkakataong kumilos. Kung talagang nakatagpo sila ng panganib, natural na hindi siya titingin at walang gagawin. Gayunpaman, sa mga mata ni Jeff, ang kanyang paglilinang ay nasa unang antas lamang ng Origin Core Stage. Sa ilalim ng mga sitwasyong ito, itinutulak siya ni Jeff palabas ng harapin ang ika-4 na antas ng Origin Core Stage Elephant Rhino. Ang mabangis na puso ni Jeff ay maliwanag. Gusto ni Jeff na mamatay siya. Ano? Don't dare. Nang makitang hindi gumagalaw si Alvin, nagsimulang tumawa si Jeff. A pretty boy is a pretty boy in the end. Bukod sa manligaw ng mga babae, ano pa ang kakayahan mo? Habang nagsasalita siya hanggang sa puntong ito, sinadya ni Jeff na sumulyap kay Erin. Ang ekspresyon ni Erin ay lubhang hindi magandang tingnan. Jeff, paano ka magiging ganito? Si Alvin ay isang first-level Origin Core martial artist lamang, samantalang ang Elephant Rhino ay isang fourth-level Origin Core stage na mabangis na hayop, at ikaw lang sa amin ang makakaharap dito. Hinihiling mo kay Alvin na harapin ito, hindi ba ito ang humihiling sa kanya na mamatay? Sinulyapan ni Jeff si Alvin na may malamig at walang pakialam na tingin habang nanunuya. A pretty boy that sits around and enjoys the fruits of others' labor wants to have an equal share of the gains with US without fighting a battle. Posible ba iyon? Kung patay na siya, kaming tatlo ang magsasalo sa mga natamo. Hindi ba mas mabuti iyon? Ikaw. Nagalit si Erin kay Jeff hanggang sa ang kanyang mukha ay pumuti at ang kanyang maselang figure ay nagsimulang manginig at hindi na makapagsalita. Jeff, masyadong malayo ang mararating mo. Hindi na nagawang tumayo ni John at manood, at nakakunot ang noo niya habang sinasabi, dahil si Alvin ay sumama sa atin ngayon, siya ang kasama natin. Paano ka magiging ganito? John. Ngumisi si Jeff. Kung gusto ninyo ni Erin na protektahan siya, ipaglaban ninyo ito. Hindi ako handang ibahagi ng pantay-pantay ang mga natamo ko sa isang tao na nakaupo at nasisiyahan sa mga bunga ng paggawa ng iba. Habang nagsasalita si Jeff, umatras siya ng ilang hakbang. Kasunod nito, habang sina Erin at John ay may galit na mga ekspresyon, idinagdag niya, tama, kung paalisin ninyo siyang dalawa sa aming maliit na koponan, o marahil siya mismo ay matino at umalis. Pagkatapos ay kikilos ako at tutulungan kayong dalawa. Ang tono ni Jeff ay napuno ng kasiyahan na para bang sigurado siya na kung hindi siya kikilos, si Alvin at ang iba pa ay hindi makakaharap sa Elephant Rhino. Jeff, ikaw. Si John at Erin ay parehong nagalit kay Jeff hanggang sa puntong namula ang kanilang mga mukha at ang kanilang mga mata ay pulang-pula. Napansin din nila ngayon na ang Elephant Rhino ay nag-iipon na ng lakas at malamang naaatake sila anumang oras. Kung hindi tumulong si Jeff, ang landas na lamang ng kamatayan ang natitira sa kanilang tatlo. Gayunpaman, ang paghiling sa kanila na paalisin si Alvin mula sa kanilang maliit na koponan at sumuko sa pang-aabuso ng kapangyarihan ni Jeff ay isang bagay na hindi nila gustong gawin mula sa kaibuturan ng kanilang puso. Alvin, tumayo ka sa likod. Ako at si John ang haharap sa Elephant Rhino na ito. Kung magkagulo ang sitwasyon, tumakas ka kaagad. Tumingin si Erin kay Alvin at may seryosong ekspresyon. Oo, Alvin, nasa unang antas ka pa lang ng Origin Core Stage, at malayo ka sa pagiging katapat nitong 4th level Origin Core Stage Elephant Rhino. Manatili ka lang sa likod namin at panoorin mo kaming harapin ito. Kung magiging mapanganib ang sitwasyon, makinig ka kay Erin at tumakas ka agad. Sinabi rin ni John kay Alvin. Puno ng kaseryosohan ang mukha ng matipunong binata na ito. Ang mga tingin ni Alvin ay komplikado nang marinig niya ang sinabi ni John at Erin, at bakas ng init ang lumitaw sa kanyang puso. Nakita ni Jeff, na nakatayo sa likuran, ang eksenang ito at ninisyan. Ganyan ang nakakaantig na eksena. Erin, John, hayaan mo munang sabihin ko ito,
kung ang Alvin na ito ay tumakas ng mag-isa at hindi pinatalsik yung dalawa sa aming maliit na koponan, kung gayon kahit na kayong dalawa ay malapit ng patayin ng Elephant Rhino, hindi pa rin ako gagawa ng hakbang upang iligtas kayong dalawa. Dahil sa sinabi ni Jeff, lumubog ang mukha ni Alvin. Ang Jeff na ito ay talagang kalaban niya. Bukod dito, tiningnan pa niya ang buhay ni Erin at John bilang isang maliit na bagay. Ang apoy ng galit ay umusbong sa puso ni Alvin. Jeff! Tumingin si John kay Jeff. Ang lamig at kawalang interes ay lumitaw sa mga sulok ng kanyang bibig, at ang kanyang tingin ay naging ganap na hindi pamilyar. Hindi ko paalisin si Alvin kahit mamatay ako. Siya ang aking kasama. Ako din. Ang matikas na mukha ni Erin ay humigpit, at ang kanyang tono ay hindi mapapantayan. Mabuti, mabuti. Kung gayon gusto kong makita kung paano kayong lahat haharap sa Elephant Rhino. Alam ni Jeff na ang kanyang plano na pilitin si Alvin na umalis ay nabigo nang ipahayag ni John at Erin ang kanilang mga paninindigan. Bahagya siyang nagalit dahil sa kahihiyan at nagsimulang tumawa sa sobrang galit. Kasunod nito, tumingin siya kay Alvin at isang bakas ng malamig na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Naramdaman ni Alvin ang puot ni Jeff sa kanya. Naunawaan niya na ang Jeff na ito ay isang maliit na tao na palaging nahihirapan sa pakiramdam kapag ang isang unang antas ng Origin Core Stage na tulad niya ay sumali sa kanilang maliit na koponan. Marahil sa mga mata ni Jeff, pabigat lamang si Alvin. Ngunit hindi kailanman naisip ni Alvin na dahil lamang dito, ang Jeff na ito ay talagang mawawala ng balanse ng paghuhusga at mamamatay sina Erin at John para dito. Ang karumaldumal na pagkilos ng Jeff na ito ay naging sanhi ng pagkasuklam ni Alvin mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Erin, John, salamat sa iyong mabuting hangarin. Tumingin si Alvin kina Erin at John, pagkatapos ay bahagyang ngumiti. Alvin, anong ibig mong sabihin dito? Ikaw ang kasama namin. Kahit anong mangyari, hindi ka namin hahayaang umalis sa aming maliit na pangkat. Oo, Alvin, tayo ay mga kasama, at magkasama tayong dumaranas ng hirap at ginhawa. Naisip ni na John at Erin na sina Alvin ay umalis mag-isa, at ang kanilang mga mukha ay agad na namutla habang nagmamadali silang magsalita. Ituturing kitang matino. Natural na inisip ni Jeff na sinadya din ni Alvin na iwanan ang kanyang sarili, at kaagad, isang bakas ng tagumpay ng ngiti ang lumitaw sa mga sulok ng kanyang bibig. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang mga kilos ni Alvin sa susunod na sandali ay naging sanhi ng pag-freeze ng ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Erin, John, anong pinag-uusapan yung dalawa? Hindi ako aalis. Gusto ko lang sabihin sa inyong dalawa na ipaubaya na sa akin itong Elephant Rhino. Alam ni Alvin na nagkamali sina Erin at John, kaya nagmamadali siyang nagpaliwanag ng may bahagyang ngiti. Habang nagsasalita siya, humakbang siya pasulong at lumakad patungo sa ika-4 na antas ng Origin Core Stage Elephant Rhino. Habang nangyayari ito, magagamit niya itong Elephant Rhino para masubukan ng maayos ang Quake Energy ng Worm Python form. Isusugpo ko ang aking lakas hanggang sa ikatlong antas ng Origin Core Stage at gagamitin ang lakas ng 40 sinaunang mammoth, pagkatapos ay gagamit ako ng Grade 7 Spirit Sword. Kalimutan mo na ito, gagamit ako ng Grade 8 Spirit Sword. Sa ganitong paraan, ang aking offensive strength ay maihahambing sa lakas ng 48 Ancient Mammoths. Kasabay ng pag-walkout niya, naisip niya sa kanyang puso, ang Elephant Rhino na ito ay isang mabangis na hayop sa ika-4 na antas ng Origin Core Stage at nagtataglay ng lakas ng 60 sinaunang mammoth. Susubukan ko kung gamitin ang lakas ng 48 sinaunang mammoth at umaasa sa Quake Energy para patayin ito. Habang iniisip niya hanggang sa puntong ito, bahagyang nasasabik si Alvin sa kanyang puso. Sa hindi inaasahan. Hindi. Ang pang-4 na antas ng Origin Core Stage na mabangis na hayop ay hindi isang bagay na maaari mong harapin. Alvin, bumalik ka kaagad. Napansin ni Erin ang mga kilos ni Alvin, at ang kanyang magandang mukha ay namutla. 274. Nililigawan si kamatayan.
May bakas ng pangungutya at pang-aalipusta ang lumitaw sa mga sulok ng bibig ni Jeff nang marinig niya ang sinabi ni Alvin at makita ang mga kilos ni Alvin, at mukha siyang puno ng kasiyahan sa kasawian ni Alvin. Isang unang antas lamang na Origin Core martial artist ang gustong humarap sa isang ika-4 na antas ng Origin Core Stage Elephant Rhino. Sa ganang kanya, ang magandang batang ito ay labis na pinahahalagahan ang kanyang sarili. At halos nililigawan niya si kamatayan. Jeff, dumating na ito at natutuwa ka pa rin sa kanyang kasawian. Sinulyapan ni John si Jeff na hindi nasisiyahan, pagkatapos ay tumingin siya kay Alvin. Alvin, bumalik ka kaagad. Ang elephant rhino na iyon ay hindi mo kayang harapin. Huwag kang mag-alala. Narinig ni Alvin ang pag-aalala ni na Erin at John at tumalikod upang bahagyang ngumiti sa kanila. John, nagmamadali siyang patayin ang sarili. Hindi mo na kailangan na pigilan siya, walang pakialam na sabi ni Jeff, na para bang sabik niyang inaabangan si Alvin na mamatay sa ilalim ng mga pangil ng elephant rhino. Jeff, masyadong malayo ang mararating mo. Galit na sigaw ni Erin, at ang kanyang magandang mukha ay namula habang sinasabi niya kay John. John, tutulungan ko si Alvin. Sumagot si John at gustong sumama kay Erin para tulungan si Alvin. Sa halip ay umiling si Alvin. Manood na lang kayong dalawa, ako lang ay sapat na para harapin itong elephant rhino. Hindi mapigilan ni John at Erin na matigilan nang marinig nila ito. Siya lang ba sapat na? Alvin, hindi ngayon ang oras para subukan at maging matapang. Halos sabay na sabi ni Erin at John. Haha. Mukhang tiwala ka, magandang batang lalaki. Hayaan akong makita kung paano mo haharapin ang elephant rhino na ito sa iyong sarili. Tumawa si Jeff sa pangungutya habang nakatingin kay Alvin, pagkatapos ay tumingin siya kay John at Erin. Erin, John, may mabuting hangarin kayong dalawa. Ngunit sa kasamaang palad, ito ay tinanggihan niya. Dahil gusto niyang ligawan si kamatayan, kung gayon dapat kayong dalawa ay tulungan siyang matupad ang kanyang hiling. Direktang binaliwala ni Alvin ang sinabi ni Jeff, pagkatapos ay tumango siya kina Erin at John bago tumalikod at sumugod patungo sa elephant rhino. Erin, tara na. Tutulungan natin siya. Tinawagan ni John si Erin kahit na sinabi ni Alvin na hindi niya kailangan ng tulong nila, pero paano sila titingin at walang gagawin. Sa ganang kanila, si Alvin ang kanilang kasama, at talagang hindi nila itatabi si Alvin. Gayunpaman, nang sila ay lilipat na. Nang dama po ang kanilang mga tingin sa kinaroroonan ni Alvin sa di kalayuan, tuluyan na silang natigilan. Langit. Ano ang nakita nila? Habang humaharurot si Alvin patungo sa elephant rhino, ang enerhiya ng langit at lupa ay umiikot sa ibabaw niya at talagang naging 40 sinaunang mammoth silhouette. Ang lakas ng 40 sinaunang mammoth. Ito ang tanda ng ikatlong antas ng Origin Core Stage. Sa madaling salita, si Alvin ay talagang ikatlong antas ng Origin Core Martial Artist. Ang kaaya-ayang sorpresang ito na biglang lumitaw ay naging sanhi ng panginginig ng mga puso ni na Erin at John, at ang kawalan ng paniniwala sa kanilang mga mukha. Nagkatinginan silang dalawa at kitang-kita nila ang gulat sa mga mata ng isa't isa. Hindi nila pinalampas ang pinakamahalagang punto, ang edad ni Alvin ay halos 20, at maaaring hindi pa siya 20. Isang ikatlong antas ng Origin Core Martial Artist na nasa paligid ng 20. Anong paniwala ito? Kahit na sa buong 7-star sword sect, ang gayong likas na talento ay maaaring ituring na isang first-rate genius na disipulo. Ang kanilang mga tibok ng puso ay biglang bumilis, at sila ay masaya at naalarma. Masaya sila na si Alvin ay talagang hindi isang first-level Origin Core Martial Artist, isa siyang third-level Origin Core Martial Artist. Naalarma sila dahil kahit na si Alvin ay third-level Origin Core Martial Artist, hindi pa rin siya katugma sa fourth-level Origin Core Stage Elephant Rhino. Paano ito naging posible? Tahimik na nakatingin si Jeff sa 40 sinaunang mammoth na silhouette sa itaas ng Alvin at may mukha na puno ng hindi makapaniwala. Ang magandang batang ito, paano siya magkakaroon ng napakalakas na lakas? Naging malungkot ang kanyang mukha.
Sa ganang kanya, ang likas na talento ni Alvin ay higit na nalampasan ang kanyang. Noong siya ay nasa ganitong edad, ang kanyang paglilinang ay malayo sa antas na ito. Agad na napuno ng inggit ang kanyang dibdib. Malungkot ang kanyang mukha habang nakatingin sa figure ni Alvin na kumikislap patungo sa elephant rhino, at ang kanyang mga mata ay kumikislap na may malamig na liwanag at ang mga sulok ng kanyang bibig ay namumutla. Paano kung nasa ikatlong antas ka na ng origin core stage? Hindi ka pa ba mamamatay sa ilalim ng mga pangil ng elephant rhino? Sa ganang kanya, imposible para sa isang third level na origin core martial artist na mabuhay sa ilalim ng mga tusks ng elephant rhino. John, si Alvin ay nasa ikatlong antas ng origin core stage tulad natin. Kahit na hindi natin kayang patayin ng tatlo ang elephant rhino kapag nagsanib puwersa, dapat natin itong pilitin na umatras. Matapos malaman ang tungkol sa tunay na antas ng cultivation ni Alvin, nagningning ang mga mata ni Erin habang nakatingin kay John, at isang bakas ng kagalakan ang lumitaw sa kanyang eleganteng mukha. Okay. Tumango si John at tumakbo palabas kasama si Erin. Kung magsanib puwersa ang tatlong third-level origin core martial artists, malamang napipilitin nila ang elephant rhino na umatras. Gayunpaman, ang mga figure ni Erin at John na kumikislap ay huminto nang wala sa oras dahil may isang figure na dumaan sa kanila at hamarang sa kanila, hindi pinapayagan silang tulungan si Alvin. Jeff, ano ang kahulugan nito? Malungkot ang mukha ni John. Ngayon ay nakita niya na si Alvin ay nagsimulang makipaglaban sa elephant rhino at gumagamit ng isang malalim na pamamaraan ng paggalaw upang mabuhol ang elephant rhino. Sa ganang kanya, kung magtatagal pa siya, malamang na mawala ng buhay si Alvin. Jeff, ano ang tutulungan namin kay Alvin para sa iyo? Huwag kang masyadong lumayo. Hindi inakala ni Erin na hahadlangan din sila ni Jeff, at ang kanyang magandang mukha ay naging malungkot. Ang kanyang pares ng magagandang mata ay kumikislap na may kinang ng galit habang nakatitig siya ng diretso kay Jeff. Erin, John, hindi ko sinasadyang hamarang sa inyong dalawa. Tinutulungan ko lang ang magandang batang iyon. Hindi ba sinabi niya na hindi niya kailangan ang tulong mo? Dahil ganoon nga, bilang miyembro ng maliit na pangkat na ito, natural na kailangan kong tulungan siyang hadlangan kayong dalawa para hindi niyong dalawa ang nakaagaw ng kanyang limelight. Malawak ang ngiti ni Jeff, ngiting-ngiti na may mukha na puno ng matuwid na galit. Para bang siya ay tunay na mabait na tinutulungan si Alvin. Ngunit ang ngiti ni Jeff sa mga mata ni na John at Erin ay napaka-ipokrito. Jeff, ayos lang kung ayaw mong tulungan si Alvin, pero pinipigilan mo pa rin kaming tulungan siya. Dahil ba kailangan mo siyang makitang patay bago ka maging masaya? Pulang-pula ang mga mata ni John, at itinaas niya ang kanyang kamay upang hawakan ang kanyang nakasalukbong na espada sa kanyang likod, handang bumunot ng kanyang espada anumang oras. Jeff, umalis ka. Ang boses ni Erin ay may bakas ng nagyayelong galit na naghalo sa loob, at sa kanyang kamay, isang tatlong talampakan ng haba na talam ay lumitaw mula sa manipis na hangin. Ano? Gusto niyo akong atakihin? Sa tingin niyong dalawa bagay kayo sa akin. Ang mga sulok ng bibig ni Jeff ay napangiti, at sa kanyang kamay, isang madilim na berdeng espiritong espada ang lumitaw mula sa manipis na hangin. Huwag ninyong kalilimutang dalawa, hindi lang malayo ang cultivation ko sa inyong dalawa, maging ang spirit sword na nasa kamay ko ay grade 7 spirit sword. Ang mukha ni Jeff ay may halong pang-aalipusta habang nakatingin kay John at Erin. Sa ganang kanya, hindi pa banggitin sina John at Erin, kahit na magsanib puwersa sina John, Erin, at ang magandang bata, imposible pa rin para sa kanila na maging kapareha niya. Kung hindi ka pa rin lumayo, hindi namin hahatakin ang aming mga suntok. May bakas ng galit ang magandang mukha ni Erin, at mula sa kaibuturan ng kanyang puso ay kinasusuklaman niya ang kasalukuyang mga aksyon ni Jeff. Paanong hindi niya napansin sa nakaraan na ang Jeff na ito ay napakasamang tao? Ngayon, may ituturing siyang nasaksihan ang totoong mukha ni Jeff. Jeff, umalis ka. Si John ay may agitated na ekspresyon, at ang kanyang tatlong talampakang haba ay umalis sa kaluban nito upang pumasok sa kanyang mga kamay. Ano? Talagang nais mong gumawa ng isang paglipat laban sa akin?
Pagkatapos ay makita ko kung ang dalawa ay napabuti kani-kanina lamang. Nagsimulang tumawa si Jeff, at ang kanyang ngiti ay may bakas ng pang-aalipusta. Whoosh! Whoosh! Hindi na napigilan ni Erin at John at direktang ibinaba ang kanilang mga espada upang kumislap patungo kay Jeff. Si Jeff ay tila pinaglalaroan silang dalawa, at ang kanilang mga espada ay madaling napigilan ng espada ni Jeff. Bukod dito, hindi banggitin ang katotohanan na ang Grade 7 Spirit Sword sa kanyang kamay ay higit na nalampasan ang Grade 8 na Spirit Sword sa mga kamay ni Erin at John. Sa mga tuntunin ng lakas, siya ay isang pang-apat na antas ng Origin Core Martial Artist, at kumpara sa kanilang dalawa, na ikatlong antas ng Origin Core Martial Artist, mayroon siyang buong lakas na 20 sinaunang mammoth na higit sa kanila. Sa ilalim ng kanyang espada, sina Erin at John ay walang pinagkaiba sa mga bata. Whoosh! Sa kasalukuyan, si Alvin ay gumagamit ng cultivation sa ikatlong antas ng Origin Core Stage upang isagawa ang Spirit Serpent Movement Technique at mag-flash sa paligid ng Elephant Rhino. Sa bawat oras, ligtas siyang umiiwas sa ram ng Elephant Rhino. Ang mga matutulis na pangil ng Elephant Rhino ay nag-ahit ng maraming beses sa kasuotan ng alagad ni Alvin sa labas ng court habang ito ay dumaan, ngunit hindi man lang nito nagawang hawakan ang mga sulok ng damit ni Alvin. Umuungol. Ang Elephant Rhino sa wakas ay nagalit at nagngangalit. Sa oras na ito, hindi nang ahas si Alvin na ipagpatuloy ang pakikipaglaro sa Elephant Rhino sa pamamagitan ng pagsasagawa ng Spirit Serpent Movement Technique na may lakas sa ikatlong antas ng Origin Core Stage, dahil ang kasalukuyang Elephant Rhino ay ganap nang naihayag ang bilis na dapat taglayin nito bilang isang ika-4 na antas ng Origin Core Stage na mabangis na hayop. Ang bilis na ipinahayag nito sa lakas ng 60 sinaunang mammoth ay malayo sa isang bagay na maaari niyang pantayan sa bilis na ipinahayag niya kapag ginamit ang lakas ng 40 sinaunang mammoth. Kaagad, lumitaw ang 60 sinaunang mammoth silhouette sa itaas ng Alvin. Ngayon, ang pag-iwas sa mga pag-atake ng Elephant Rhino ay nagawa niya ng madali. Ham! Biglang pumasok sa kanyang tainga ang mga tunog ng nagsasalpukan ng mga sandata, at sumimangot si Alvin. Hindi kaya nakatagpo ng panganib si Erin at ang iba pa. Nang ibaliktad niya ang kanyang katawan para tumalon sa likuran ng Elephant Rhino, napatingin siya at nakita niya ang isang eksenang nagpagalit sa kanya ng walang katulad. Jeff! Lumubog ang mukha ni Alvin. Napagtanto niya na pinaglalaroan ni Jeff sina Erin at John. Bukod dito ay maliwanag ang layunin ni Jeff. Ito ay para pigilan sina Erin at John na tulungan siya. Bagamat hindi niya hinihingi ang tulong ni Erin at John, ang kasalukuyang mga aksyon ni Jeff ay lubos na ikinagalit niya. Nais kong makipaglaro sa iyo saglit, ngunit ngayon ay wala na akong oras upang makipaglaro sa iyo. Tumingin si Alvin sa Elephant Rhino sa ilalim ng kanyang mga paa at nanlamig ang kanyang mga mata. Kaagad, 20 sa 60 sinaunang mammoth silhouette sa itaas niya ay nawala sa manipis na hangin at muling nabawasan ng husto sa 40. Muling na-control ni Alvin ang kanyang lakas sa lakas ng 40 sinaunang mammoth. Maihahambing sa isang ordinaryong third-level Origin Core Martial Artist. Whoosh! Isang 3 talampakang haba na talam ang lumitaw mula sa manipis na hangin sa kamay ni Alvin. Ang talim na may 3 talampakang haba na ito ay ang mismong espada na kanyang pinino sa lungsod ng county ng Swallow Mountain County noong siya ay tumaya ng buhay sa pamamagitan ng pagpino ng arma sa pangalawang elder ng Brooks Clan. At nagawa nitong palakasin ang kanyang lakas ng 20%. Whoosh! Si Alvin ay umatake gamit ang kanyang espada. Ang lakas ng isang Grade 8 Spirit Sword ay namumulaklak, at ang 40 sinaunang mammoth silhouette sa itaas niya ay agad na naging 48. Ang kanyang espada ay kumislap na parang nag-transform sa isang kidlat na bumaba sa ulo ng Elephant Rhino. Ang sword ay nakatagpo ng napakalakas na pagtutol sa lugar kung saan ito bumaba. Ang kapal talaga ng balat nitong Elephant Rhino. Sumimangot si Alvin. 275. Umuungol. Bagamat bahagyang bumulusok ang talim na may 3 talampakang haba sa ulo ng Elephant Rhino, nakaramdam pa rin ito ng sakit.
Ito ay umungal sa kalungkutan at ang napakalaking katawan nito ay nagsimulang marahas na umindayog, na gustong iwaksi si Alvin. Si Alvin ay matatag tulad ng Mount Tai at nanatiling hindi natinag, at isang ngiti ang lumitaw sa mga sulok ng kanyang bibig. Biglang nanlamig ang tingin ni Alvin. Enerhiya ng lindol. Ang Origin Energy ay nag-twist sa 3 talampakang haba ng talam sa kanyang kamay at nagsimulang mag-vibrate ng marahas na may dalas na pabilis ng pabilis. Om. 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 Ang nakakatakot na Quake Energy ay nag-vibrate sa Origin Energy sa 3 talampakang haba ng talam, at ang malakas na balat at laman ng Elephant Rhino ay mabilis na hiniwa. Ang matalim na talim ng espada ay bumulusok sa bungo ng Elephant Rhino. Ang sariwang dugo ay lumabas na parang bagyo, at patuloy pa rin ang Quake Energy. Ang nanginginig na Origin Energy sa talim na may 3 talampakang haba sa kamay ni Alvin ay direktang nabasag ang bungo ng Elephant Rhino. Roar! Ang Elephant Rhino ay nagpakawala ng kanyang huling dagandong, pagkatapos ang kanyang napakalaking katawan ay bumagsak sa lupa, na naging sanhi ng alikabok na bomb-alot sa hangin. Patay! Bang! Nayanig ang lupa nang bumagsak ang napakalaking katawan ng Elephant Rhino. Pinahintulutan nito ang 3 tao na nasa labanan sa malayo na mapansin ang mga kaganapan at itinigil ang kanilang mga aksyon. Ito. Si Erin at John ay nakatitig ng blanko sa nahulog na Elephant Rhino, puno ng pagkabigla at hindi paniniwala ang mga mukha nila. Hindi nila akalain na papatayin talaga ni Alvin ang Elephant Rhino. Bukod dito, walang gasgas si Alvin. Hindi. Imposible. Imposible. Napatulala si Jeff nang makita niya ang eksenang nasa harapan niya. Pinatay talaga ng magandang batang iyon ang Elephant Rhino. Paano ito naging posible? Tiyak na nananaginip ako, tiyak. Gayunpaman, nang kurutin niya ang kanyang hita at maramdaman ang sakit na dulot nito, napagtanto niya na hindi ito panaginip, ngunit katotohanan. Kinuha ni Alvin ang beast core ng Elephant Rhino pagkatapos ay bumalik sa gilid nina Erin at John bago ipasa ang pinakamagandang core kay John. John, itago mo muna ito, at ibabahagi natin ng pantay-pantay mamaya. Alvin, bagay ka talaga. Binigyan ni John ng malaking thumbs up si Alvin, pagkatapos ay umiling siya at bumantong hininga. Sa kasamaang palad, hindi ko nakita kung paano mo ito ginawa kanina. Nagagawa mong pumatay ng ika-4 na antas ng Origin Core Stage Elephant Rhino na may cultivation sa ika-3 antas ng Origin Core Stage. It's simply unbelievable. Habang nagsasalita siya hanggang sa puntong ito, ang mga mata ni John ay may hinanakit sa loob ng mga ito habang pinagmamasdan niya ang kalapit na Jeff. Alvin, masyado kang mabigat. Tumingin si Erin kay Alvin na may mukha na puno ng pagsamba, habang pinapatay ni Alvin ang Elephant Rhino na iyon ay nagdulot ng labis na pagkabigla sa kanya. Bago ngayon, kung may nagsabi sa kanya na ang ika-3 antas ng Origin Core Martial Artist ay nagawang pumatay ng isang ika-4 na antas ng Origin Core Stage na mabangis na hayop, talagang hindi siya maniniwala. Pero ngayon, wala siyang choice kundi maniwala. Dahil ito ay nangyari mismo sa kanyang mga mata. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tila may naalala si Erin, at tumingin siya kay Jeff na may galit na galit. Jeff, hiwalay na tayo. Habang inaalala niya ang nangyari kanina, ang puso ni Erin ay napuno ng galit. Sa kabutihang palad, ayos lang si Alvin. Kung hindi, hindi niya mapapatawad ang sarili niya sa buong buhay niya. Pagkatapos ng lahat, siya ang humila kay Alvin sa maliit na pangkat na ito. Jeff, umalis ka. Sa hinaharap, ako, si John, ang kukuha nito dahil hindi pa kita kilala. Tumingin si John kay Jeff na may mukha na puno ng kawalang kasiyahan. Ngayon nang tumingin siya kay Jeff, hindi niya maiwasang maalala ang nangyari kanina at sobrang galit. What? Now that you two have this pretty boy, you plan to kick away the ladder. Malungkot ang mukha ni Jeff nang magsalita si Erin, at nang marinig niya ang sinabi ni John, nanlamig ang kanyang tingin. Sa tingin ba ninyong dalawa, ako, si Jeff, ay isang tao na maaari ninyong tanggapin sa inyong dalawa?
Naiinggit na siya kay Alvin, at ngayon nang makita niyang gusto talaga siyang itaboy nina Erin at John alang-alang kay Alvin, ang masamang apoy ng galit ay agad na sumibaw sa kanyang puso. Sa totoo lang, hindi big deal ang paghiling sa kanya na umalis sa maliit na team. Ngunit nang maisip niya kung paano ito dahil sa magandang batang ito, ang kanyang puso ay napuno ng puot at galit, at ayaw niyang pabayaan iyon. Jeff, talagang binaygo kami ng ginawa mo kanina. Tumingin si John kay Jeff at lumubog ang kanyang mukha. Nasabi ko na kanina, tinutulungan ko lang ang magandang batang iyon kanina. Ang mga katotohanan ay nagpapatunay na tama akong hamarang sa inyong dalawa dahil kaya niyang patayin ang elephant rhino ng mag-isa. Ngumisi si Jeff na parang matagal na niyang alam na may lakas si Alvin para patayin ang elephant rhino. Sa totoo lang, paanong hindi alam ni na Erin at John ang mga iniisip niya? At sa ilang sandali, ang kanilang mga mukha ay lubhang hindi magandang tingnan. Walang hiya. Sige, hindi nyo kailangang putulin ang relasyon nyo dahil sa akin. Umiling si Alvin at bahagyang ngumiti. Sandaling natigilan sina Erin at John nang marinig nila si Alvin. Kung ang sinumang elder ay tumulong sa pag-apela para kay Jeff, hindi nila ito makikitang kakaiba, ngunit ang taong umapela ay sa halip ay si Alvin. Sabay silang tumingin kay Alvin na puno ng pagtataka ang mga mukha. At least ang bait mo. Kampante na tumawa si Jeff nang marinig niya si Alvin. Akala niya ay natatakot si Alvin sa kanya. Saga ng kanya, kahit na nagawang patayin ni Alvin ang elephant rhino, ito ay dahil lamang sa magandang kapalaran ni Alvin. Bukod dito, si Alvin ay gumugol ng napakahabang panahon upang patayin ang elephant rhino. Kung umatake siya sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang grade 7 spirit sword, kailangan lang niya ng isang galaw, isang iglap, at sapat na para patayin ang elephant rhino. Sa kanyang mga mata, wala si Alvin. Bagamat hindi alam ni na Erin at John kung bakit mag-apela si Alvin sa ngalan ni Jeff, dahil si Alvin, ang concerned party, ay hindi nag-abala tungkol dito, hindi na rin sila nagsalita pa. Ngunit ganap na nilang kinuha si Jeff bilang isang estranghero. Hindi rin ito pinansin ni Jeff, dahil nanatili lamang siya para sa kapakanan ng pagpupersage para sa paggalang at pagsisikap para sa mukha. Bukod dito, talagang hindi niya papayagan ang magandang batang iyon na magkaroon ng madaling panahon. Natural na napansin ni Alvin ang malamig na tingin na ibinato ni Jeff sa kanya, ngunit wala siyang pakialam. Isang panunuya ang lumitaw sa mga sulok ng kanyang bibig na parang kontrolado na niya ang buong sitwasyon. Ituloy natin. Tinawag ni Alvin si Erin at si John pagkatapos ay nagpatuloy sa paglalakad. Natural na naabutan ni Jeff nang makita niya ang tatlong grupo ni Alvin na naglalakad pasulong, at ang kanyang malamig na tingin ay hindi umalis sa tabi ni Alvin. Ngayon, wala siyang ibang hinihiling kundi ang patayin si Alvin. Ngunit gusto niyang makita si Alvin na pinatay ng isang mabangis na hayop. Sa ganitong paraan lamang niya mailalabas ang puot sa kanyang puso. Ang kanilang grupo ay nagpatuloy sa paglalakad, at hindi pa sila nakakalakad ng matagal nang huminto sa paggalaw si Alvin. Anong problema? Sina Erin at John ay parehong may nalilitong mga ekspresyon. Puway! Ngumisi si Jeff at nagpatuloy sa paglalakad. Nagsalubong ang mga kilay ni Alvin habang dahan-daang sinabi, "Natatakot ako na naranasan natin ang gulo." Sa simula, si John at Erin ay medyo nalilito pa rin, ngunit hindi nagtagal, ang kanilang mga tingin ay bumaba sa malayo at ang kanilang mga mag-aaral ay hindi maiwasang mag-compete. Isang leopardo na may kahindik-hindik at kulot na katawan ang lumakad mula sa malayo. Ang leopardo na ito ay may isang pares ng maitim na berdeng mga mata, at bawat hakbang nito ay tila nagiging mabigat na martilyo na tumatama sa kanilang mga dibdib, dahilan upang bahagyang hindi sila makahinga. Savage Leopard. Halos magkasabay na tumunog ang pag-aalalang sigaw ni Jeff, at ang mga bakas ng takot at pangamba ay naghalo sa loob nito. Savage Leopard, isang mabangis na hayop sa ika-6 na antas ng Origin Core Stage. Kung lalabanan niya ang Savage Leopard, wala siyang kahit katiting na tiwala. Sa sandaling ang isang Savage Leopard ay naglunsad ng isang pag-atake, nagawa nitong gamitin ang lakas ng 80 sinaunang mammoths.
Samantalang siya, kahit na umaasa sa kanyang grade 7 Spirit Sword, ay higit sa lahat ay nakapagbigay ng lakas ng 76 na sinaunang mammoth. Ang lakas ng 60 sinaunang mammoth ay mula sa kanyang paglilinang sa ika-4 na antas ng Origin Core Stage, at ang iba pang lakas ng 16 na sinaunang mammoth ay nakasalalay sa amplification na ibinigay ng grade 7 Spirit Sword. Ito ay nakakasakit lamang na lakas. Sa mga tuntunin ng pagkakasala, mayroon siyang grade 7 Spirit Sword, ngunit mas mababa pa rin iyon sa Savage Leopard. Sa mga tuntunin ng bilis, ang grade 7 Spirit Sword ay hindi nagawang palakasin ang bilis, kaya ang kanyang bilis ay maaari lamang umasa sa lakas ng 60 sinaunang mammoth upang mapabilis siya, at ito ay mas mababa sa bilis ng Savage Leopard na may lakas ng 80 sinaunang mammoth upang mapabilis ito. Nagsimulang umatras si Jeff nang makita niya ang madilim na berdeng mga mata ng Savage Leopard na nakatitig sa kanya. Naunawaan niya ang nakagawiang katangian ng Savage Leopard sa kanyang puso. Kapag na-target ng Savage Leopard ang isang tao, ita-target nito ang taong iyon hanggang sa huli. Kahit na tumakbo ang tao, maabutin pa rin ng Savage Leopard ang tao at pira-piraso ang tao. Kaya halos imposible para sa kanya na tumakas. Isang nakakabaliw na pag-iisip ang lumitaw sa kanyang puso. Kung may aatake sa Savage Leopard, tiyak na tatalikuran ng Savage Leopard ang orihinal nitong target at lilipat upang puntiryahin ang taong umatake dito. Hindi nagtagal, umatras si Jeff sa tatlong grupo ni Alvin, pagkatapos ay sumigaw siya ng malakas, "Erin, John, at ang magandang batang iyon. Magsanib puwersa tayo at papatayin ang Savage Leopard na ito." Hindi kumikibo ang tatlong grupo ni Alvin nang marinig nila ang sinabi ni Jeff, at tumingin sila kay Jeff na para bang nakatingin sila sa isang tulala. "Jeff, sa tingin mo ba hindi natin alam ang nakagawiang katangian ng Savage Leopard? Gusto mong atakihin natin ang Savage Leopard at akitin ang atensyon nito. Kung gayon maaari mong kunin ang pagkakataong ito para tumakas, tama?" Si Erin ay natakot ng kaharap ang Savage Leopard, at ang kanyang maselang figure ay natakot sa punto na nagsimula itong manginig ng bahagya, ngunit nang marinig niya ang sinabi ni Jeff, hindi pa rin niya maiwasang kutsain siya. "Jeff, masyado kang atrocious." Ang mukha ni John ay sobrang hindi magandang tingnan. Ang Jeff na ito ay talagang gustong tumapak sa kanilang mga bangkay upang tumakas. Talaga bang kinuha siya ni Jeff na tulala? Ang Savage Leopard ay kalmado at hindi gumawa ng ingay habang naglalakad ito ng hakbang-hakbang patungo sa Jeff, na parang Jeff lang ang nasa mundo sa sandaling ito. Kahit na si Jeff ay umatras sa likod ng tatlong grupo ni Alvin, ang Savage Leopard ay sinundan pa rin siya ng hakbang-hakbang. Nang ang Savage Leopard ay lumagpas sa grupo ng tatlo ni Alvin, ang mukha ni Erin ay nakakamatay na mapatla, at ang panginginig ng kanyang maesla na anyo ay hindi tumitigil. At ang mukha ni John ay lubhang hindi maganda tingnan. Ang kanyang mga binti ay parang tingga, hindi nangangahas na gumalaw kahit kaunti. Alam niya na kapag ang Savage Leopard ay sumalpok at napatay si Jeff, ito ay magpapalipat-lipat sa kanila. Sina Erin at John ay nakaramdam ng kawalan ng kapangyarihan sa kanilang mga puso nang harapin ang Savage Leopard. Tanging si Alvin lamang ang may kalmadong ekspresyon habang sinusulyapan niya si Jeff na may panunuya sa mga sulok ng kanyang bibig. Talaga bang naisip nitong si Jeff na siya ay napakamabait na pinahintulutan siyang manatili? Sa totoo lang, bago papatayin ni Alvin ang Elephant Rhino, sinadya na niyang harapin si Jeff, at hanggang matapos niyang patayin ang Elephant Rhino at naramdaman ng kanyang matalas na espiritual na lakas ang aura ng Savage Leopard ay nagkaroon ng panibagong plano sa kanyang puso. Ang kasalukuyang eksena, at lahat ng iba pa, ay nasa kanyang kontrol. Kung hindi kayong lahat nakipagsanib puwersa sa akin, mamamatay tayong lahat. Hindi magandang tingnan ang ekspresyon ni Jeff, at bakas ng pangamba ang lumabas sa kanyang mga mata. Hindi niya nakalimutang gumawa ng huling pagsisikap na may layuning hikayatin ang tatlong grupo ni Alvin na umatake. Nanliit ang mga mata ni Alvin, at tumingin siya kay Jeff habang walang pakialam na sinabi niya, "Jeff, kung hindi ko mali ang pagkakaalala, hanggang ngayon, parang ikaw lang sa loob ng aming maliit na koponan ang hindi pa lumalaban, tama?" 276.
Bilang isang miyembro ng aming maliit na koponan, kung gusto mong ibahagi ang mga nadagdag ng pantay-pantay sa amin. Hindi ka maaaring manatili sa paligid at naghihintay na tamasahin ang mga bunga ng paggawa ng iba, tama ba? Ngayon, ganap na ibinalik ni Alvin ang sinabi ni Jeff sa kanya kanina. Nagalit si Jeff hanggang sa puntong namumula ang kanyang mukha, ngunit hindi niya magawang makasagot. Ang mga salitang ito ang lahat ng sinabi niya kay Alvin kanina. Sa ilang sandali, naramdaman na lang niya na sinasaktan niya ang sarili niya sa sarili niyang kagagawan. Samantala, napagtanto niya na may problema. Kung sasalakayin muna niya ang Savage Leopard, ang grupo ng tatlo ni Alvin ay talagang hindi kikilos. Huminga siya ng malalim, sa kapilit na pinipigilan ang takot sa puso niya. Sasalakayin ko ngayon ang Savage Leopard. Kung hindi kayong lahat ay makikipagsanib puwersa sa akin, kapag napatay ako nito, makakapaghintay kayong tatlo sa kamatayan. Pulang-pula ang mga mata ni Jeff habang nakatitig sa Savage Leopard at ang Origin Energy ay kumislap sa ibabaw ng Grade 7 Spirit Sword sa kanyang kamay. Agad, gumalaw si Jeff na parang nagiging bugzo ng hangin. Siya ay sumugod patungo sa Savage Leopard ng agresibo, at sa itaas niya, 60 sinaunang mammoth na silhouettes ang namuo. Siya ay ganap na gumamit ng lakas ng isang pang-apat na antas ng Origin Core Martial Artist nang kaharap ang Savage Leopard at hindi nang ahas magpigil kahit kay titing. Naiintindihan niya sa kanyang puso na sa oras na ito, ang isang maliit na pagpipigil ay malamang na agad na magbuwis ng kanyang buhay. Kasabay nito, ang Grade 7 na Spirit Sword sa kanyang kamay ay kumislap na parang nag-transform sa isang kidlat na mabilis na lumipad palabas upang tumagos patungo sa isang mata ng Savage Leopard. Kahit anong mabangis na hayop iyon, ang mga mata ay palaging mahina. Ngayon, isa pang 16 na sinaunang mammoth silhouette ang lumitaw sa tabi ng 60 sinaunang mammoth silhouette na nasa itaas ng Jeff. Ang lakas ng isang Grade 7 spirit weapon. Ginawa niya ang lahat ng kanyang lakas sa sword strike na ito. Itong Jeff ay matalino. Napangisi ang mga sulok ng bibig ni Alvin nang makita niyang sinasalakay ni Jeff ang mga mata ng Savage Leopard. Ngunit hindi siya optimistiko tungkol sa pag-atake ni Jeff, dahil ang bilis ng Savage Leopard ay malayo sa isang bagay na may kukumpara ni Jeff. Kaya, imposibleng mahawakan ng sword strike ni Jeff ang Savage Leopard. Ang resulta ay eksakto tulad ng naisip ni Alvin, ang ika-6 na antas ng Origin Core Stage Savage Leopard ay kumikislap at pagkatapos ay madaling nakaiwas sa sword strike ni Jeff. Umuungol. Ang Savage Leopard ay umungal sa unang pagkakataon, at ang dagindong nito ay napuno ng galit. Hindi. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Jeff nang makita niyang umiwas ang Savage Leopard sa kanyang pag-atake at sumugod sa kanya, at nagpakawala siya ng malungkot at matinis na sigaw. Sa sumunod na sandali, ang kanyang katawan ay pinalipad ng Savage Leopard. Kasunod nito, ibinuka ng Savage Leopard ang dagwang bibig nito at kinagat ang isa sa mga paa ni Jeff, at sa pagpisil, pilit nitong pinunit ang isa sa mga binti ni Jeff at tumalsik ang dugo sa buong lupa. Ah! Si Jeff ay nagpakawala ng matinis na sigaw na walang kapantay na kalungkutan at mapait. Nagdulot ito ng lamig sa kanyang gulugod. Ang mukha ni Jeff ay namumutla, at ginamit niya ang kanyang Origin Energy para pigilan ang kanyang pagdurugo ng may matinding kahirapan, pagkatapos ay sumigaw siya sa kalungkutan patungo sa tatlong grupo ni Alvin, hindi ka pa rin umaatake. Sina Erin at John ay parehong may hindi magandang tingnan na mga ekspresyon. Gusto niyang atakihin sila. Hindi ba't ganoon din ang mamamatay? Iniisip kung paano pa rin sila mamamatay at tinitingnan ang kasalukuyang kahabag-habag na kalagayan ni Jeff, sumulyap sila sa kalapit na Alvin at pagkatapos ay tumingin sa isa't isa bago marahas na tumango na para bang nakagawa sila ng isang uri ng desisyon. Alvin, bibili kami ng oras para sa iyo. Bilisan mo at tumakas. Si John ay biglang sumigaw ng paputok, at tila siya ay nabalisa habang ang tatlong talampakang haba na talam sa kanyang kamay ay kumikislap. Skynet Sword Technique. Bumaba pababa ang mga larawan ng espada na tumatakip sa langit, na bumabalot sa kinaroroonan ng Savage Leopard. Alvin, mabilis na tumakas. Sumigaw si Erin ng may malambing na boses, pagkatapos ay naabutan niya si John at tinamaan ng kanyang espada ang Savage Leopard.
Sa sandaling ito, ang mga titig ni na Erin at John ay matatag na hindi kailanman. Sa ganang kanila, ang likas na talento ni Alvin sa martial daw ay napakataas at ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap ay walang limitasyon. Kung siya ay mamamatay dito ng ganito, kung gayon ay talagang napakalungkot. Bukod dito, talagang kinuha nila si Alvin bilang kanilang kasama at bilang isang kaibigan. Nanginginig ang narinig ni Alvin, at may mainit na agos sa loob nito. Napakatagal na rin mula noong siya ay nakagalaw ng ganito. Ang huling pagkakataon ay mahigit 3 taon na ang nakalipas, nang harangin ng matabang dan ang hampas ng palad ni Xander para sa kanya. Noon lang siya nakagalaw ng ganito. Nang makita sina Erin at John na kusang humaharap sa kamatayan, tiniis ni Jeff ang sakit, at ang kanyang mukha ay mapatla at hindi magandang tingnan habang siya ay sumisigaw, dalawang baliw. Hindi niya inaasahan na kahit sa oras na ito, iniisip pa rin nina Erin at John na protektahan si Alvin. Nagdulot ito ng walang katapusang inggit at puot na umusbong sa kanyang puso. Bakit? Bakit niya nagawang maging ganito sina Erin at John pero hindi ko kaya? Tumingin si Jeff kay Alvin na may mga mata na puno ng ayaw, galit, at isang bakas ng malamig na layuning pagpatay na tila handa ng lunukan si Alvin. Umuungol. Ang Savage Leopard ay orihinal na nilayo na patayin si Jeff, ngunit nang mapansin nito sina Erin at John na kumikislap patungo dito, agad nitong binago ang target. Ang pares ng madilim na berdeng mga mata nito ay nakatitig ng diretso kina Erin at John, at ang mga mata nito ay may bakas ng malamig na lamig. Isang bakas ng kawalan ng pag-asa ang sumilay sa mga mata nina Erin at John nang makita nila ang Savage Leopard na sumusugod sa kanila. Ngunit sa loob ng kawalang pag-asa na ito, may mga bakas ng isa pang damdaming naghalo sa loob. May katatagan, at may katapangan na harapin ang kamatayan ng walang pagkukulang. Ang lahat ay para lamang sa pagtulong kay Alvin na magkaroon ng pagkakataong mabuhay. Mag-ingat ka. Sa wakas ay lumipat si Alvin, dahil alam niya na kung hindi pa rin siya kikilos, tiyak na mamamatay sina Erin at John. At hindi ito isang bagay na gusto niyang makita. Ang figure ni Alvin ay tila naging isang arrow na umalis sa bowstring. Siya ay walang katulad na matulin habang siya ay direktang kumikislap patungo sa kinaroroonan ng Savage Leopard. Sa sandaling ito, hindi na siya nagpapigil pa at ginamit ang buong lakas niya para tumakbo palabas. Sina Erin at John ay nasa napipintong panganib, kaya hindi siya nang ahas na maging mabagal. Hindi. Imposible. Si Jeff, na nakagat ng Savage Leopard ang isang paa niya at bumagsak sa sahig, ay nagkataong nakaharap sa kinaroroonan ni Alvin, at nang makita niya ang 71 sinaunang mammoth silhouette na lumitaw sa itaas ng Alvin, siya ay ganap na natulala. Ang lakas ng 71 sinaunang mammoth. Ayon sa kanyang kaalaman, kahit isang 5th level origin core martial artist ay mayroon lamang lakas ng 70 sinaunang mammoth. Ang Alvin na ito ay isang 5th level origin core martial artist. Ilang taon na siya? Kaagad, ang mga bakas ng lamig ay lumitaw sa puso ni Jeff, dahil hindi niya akalain na ang lakas at likas na talento ni Alvin ay talagang nakakatakot. Nakakakilabot to the point na tinamaan ito ng takot sa puso niya. Siyempre, pagkatapos ng kanyang pakiramdam ng takot ay dumating ang walang katapusang puot at inggit. Ang langit ay hindi patas. Bakit kayang taglayin ng magandang batang ito ang napakahusay na likas na talento? Whoosh! Kasabay ng pagtalsik ni Alvin, isang espada ang lumitaw sa kanyang kamay, isang grade 7 na spirit sword. Hindi siya nang ahas na maging pabaya kapag kaharap ang Savage Leopard. Narinig lamang nina Erin at John ang isang kahangahangang tunog ng hangin na nagmumula sa kanilang likuran, pagkatapos ay isang walang katulad na mabilis na figure ang bumaba sa kanilang harapan. Alvin! Namutla ang mukha nina Erin at John. Kasalukuyan silang wala ng oras para isipin kung bakit ang bilis ni Alvin, at isa lang ang nasa isip nila, si Alvin talaga ay hindi tumakas. Nang ang kawalan ng kakayahan at kapeitan ay lumitaw sa kanilang mga puso, at naisip nila na si Alvin ay mamamatay kasama nila. Hindi nila sinasadyang napansin ang mga sinaunang mammoth na silhouette sa itaas ng Alvin. At ang sulyap na ito ay halos nabigla sa kanilang mga talino.
Malinaw nilang nakita na kasama ang tatlong talampakang haba na talam sa kamay ni Alvin na kumikislap, ang kanyang origin energy ay sumabog, at mayroon na ngayong 70 sinaunang mammoth sa itaas ni Alvin. Ito ay tiyak sa pundasyon ng kanyang sariling lakas ng 71 sinaunang mammoth na ginamit ni Alvin ang amplification ng kanyang grade 7 spirit sword. Nanlamig ang tingin ni Alvin habang nakaharap ang savage leopard na sumulpot sa kanya. Sining sa pagguhit ng espada. Ang isang talim na hampas ng espada ay madaling naisagawa sa mga kamay ni Alvin. Sa mga mata ni na Erin at John, ang espada sa kamay ni Alvin ay tila biglang naglaho ng walang bakas. Siyempre, alam nila na hindi talaga ito naglaho. Sa halip, ang bilis ng espada ay umabot sa isang tiyak na antas, na naging dahilan upang hindi ito makita ng kanilang mga mata. Ang kanilang mga puso ay ganap na tumaas sa kanilang mga lalamunan, at sila ay tumingin sa eksena sa harap nila na may nakatutuwang ekspresyon. Roar! Kasabay ng paglundag ng savage leopard, tila napansin nito kung gaano kakilakilabot ang hampas ng espada ni Alvin, at ang madilim na berdeng mga mata nito ay naglabas ng bakas ng takot, pagkatapos ay nagpakawala ito ng mahinang dagandong bago manginig ang katawan, na gustong umiwas. Ngunit kahit na ang bilis ng savage leopard ay matulin, ang espada ni Alvin ay mas matulin pa. Ang bilis ng savage leopard ay pinalakas ng lakas ng 80 sinaunang mammoth. Samantalang ang sword strike ni Alvin ay naglalaman ng amplification ng grade 7 spirit sword. Ang bilis ng kanyang espada ay pinalakas ng lakas ng isang buong 70 sinaunang mammoth. Tumalsik ang dugo sa lahat. Ang grade 7 spirit sword sa kamay ni Alvin ay direktang tumago sa pagitan ng mga kilay ng savage leopard. At hindi ito ang katapusan. Nanlamig ang mga mata ni Alvin at ang mga sulok ng kanyang mga bibig ay namutla sa isang malamig na ngiti. Enerhiya ng lindol. Kaagad, ang origin energy ay nagngangalit sa grade 7 spirit sword sa kamay ni Alvin, at ito ay nag-vibrate sa napakataas na frequency, isang frequency na tumataas ng mas mataas. Om. 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 Sa ilalim ng paggatong mula sa origin energy, ang nakakatakot na quake energy ay tumagos sa bungo ng savage leopard na parang tumatagos na mga tuyong dahon. Crack! Isang nakakatalim na tunog ng pagkabasag ng buto ang biglang umalangaw-ngaw, na nagdulot ng lamig sa kanyang gulugod. Roar! Ang savage leopard ay nagpakawala ng kanyang huling mahinang dagandong, at ang kanyang jade green na mga mata na hindi maihahambing na nakakasilaw kanina ay tuluyan ng lumabo. Ang katawan nito na puro balat at buto ay bumagsak sa lupa at ganap na wala ng anumang palatandaan ng buhay. Ang ika-6 na antas ng Origin Core Stage Savage Leopard patay na. Katahimikan. Nakakamatay na tahimik ang buong eksena. Si Erin at John ay tumingin sa eksenang ito nang may pagtataka. Hindi na sila nakabawi sa kanilang pagkabigla kahit na matapos ang napakahabang panahon. Sa sandaling ito, ang anyo ni Alvin ay kahanga-hanga sa kanilang mga mata, kahangahangang parang bundok na kanilang maaasahan. Mabangis na nilunok ni John ang isang laway at hindi niya kayang patahimikin ang pagkabigla sa kanyang puso kahit hanggang ngayon. Sa sandaling iyon kanina, pakiramdam niya ay halos huminto sa takot ang kanyang puso. Bagamat ang reaksyon ni Erin ay hindi kasing exaggerated gaya ng kay John, ang kanyang tingin kay Alvin ay sobrang komplikado. Naalala niya ang eksena noong kakakilala lang niya kay Alvin kanina pa. Noong panahong iyon, iniligtas pa niya si Alvin. Ngayon ay tila pinipigilan ni Alvin ang kanyang lakas sa oras na iyon upang paglaruan, ang mabangis na halimaw na iyon, at ang kanyang mga aksyon na iligtas si Alvin ay hindi kailangan. Habang iniisip niya hanggang sa puntong ito, hindi niya napigilan ang pamumula ng kanyang mukha. Gayunpaman, ang lakas ni Alvin ay nagulat pa rin kay Erin at John. Sa pagkakaalam nila, ang lakas na ipinahayag ni Alvin kanina ay nasa ika-5 antas man lang ng Origin Core Stage. Isang 5th level Origin Core martial artist sa humigit kumulang 20 taong gulang. Ayon sa kanilang kaalaman, ang gayong halimaw ay hindi kailanman lumitaw sa loob ng 7-star sword sect. Ikaw. Isa kang 5th level Origin Core martial artist.
Isang bahagyang namamaos na boses ang pumasok sa tainga ni Alvin, at napuno ito ng bakas ng malamig na puot. Napatingin si Alvin. Si Jeff ang kalahating nakahiga sa sahig, at tinitigan niya si Alvin na puno ng galit ang mukha. Alvin, malinaw na tiwala ka sa pagpatay sa Savage Leopard na iyon. Bakit mo pinahintulutan ang Savage Leopard na iyon na saktan ako? Ikaw. Sinasadya mo. Sinadya mo. 277. Bahagyang nag-hysterical ang boses ni Jeff at halos umuungol. Ang kanyang mukha ay namumula na parang ang kanyang leeg ay mahigpit na sinasakal ng isang tao, at ang kanyang malamig na mga mata ay nakatitig ng diretso kay Alvin at kumikislap na may kahangahangang layunin ng pagpatay. Malinaw na may lakas si Alvin para patayin ang Savage Leopard, ngunit hindi siya kumilos at hinayaan ang Savage Leopard na mapunit ang isa sa mga binti ni Jeff. Halos sigurado si Jeff. Tiyak na talagang sinadya ito ng Alvin na ito. Ang isang binti na pinunit ng isang Savage Leopard ay ganap na naiiba sa isang binti na pinutol ng mga sandata ng tao. Sa kaso ng huli, may pag-asa pa na maidugtong muli ang binti kung magamot ito sa tamang panahon, ngunit imposibleng may ugnay ito muli sa kaso ng una. I'm a cripple from now on. I'm a cripple from now on. At lahat ng ito ay dahil sa kanya. Dahil sa kanya. Nawalan ng pag-asa si Jeff sa kanyang puso, at ang kanyang napakalamig na tingin ay nakatitig kay Alvin. Saganang kanya, kung hindi dahil kay Alvin, hindi siya magiging baldado ngayon. Ngayon, kung hindi niya ginamit ang lahat ng kanyang origin energy para pigilan ang sariwang dugo na bumubulwak mula sa kanyang naputol na binti, tiyak na gagawa siya ng hakbang laban kay Alvin para ilabas ang puot sa kanyang puso. Kahit na hindi siya katapat ni Alvin, sinira siya ni Alvin. Kinasusuklaman niya siya. Maaari itong isipin kung paano magiging imposible para sa isang taong nawala ng paa ngayon na magkaroon ng hinaharap. Sa kanyang buhay, siya ay magiging isang payle at walang magawa. Sinasadya ko. Hindi ito itinanggi ni Alvin nang marinig niya ang sinabi ni Jeff, at ngumiti siya sa malamig at walang pakialam na paraan. Jeff, paano kung sinadya ko? Bakit sa tingin mo dapat ay nailigtas kita? Lumubog ang mukha ni Jeff. Oo, bakit ako ililigtas ng Alvin na ito? Jeff. Malamig na tinitigan ni Alvin si Jeff, at ang kanyang mukha ay tila natatakpan ng isang layer ng yelo. Hindi ka na masaya sa akin simula noong sumali ako sa maliit na team na ito, at hindi ako nag-abala tungkol dito nang magsalita ka ng bastos. Pero sa huli, gusto mo talaga akong itapon sa buhay ko. Ilang beses mo akong kinukutya para lang makipag-away sa akin, at ito ay walang iba kundi ang pagnanais na galitin ako at mawala ang lahat ng dahilan. Ganun ba? Hindi ito itinanggi ni Jeff. Naging malamig at mabangis ang kanyang tingin. Pero hindi ka namatay sa huli. Oo, hindi ako namatay. Dahil hindi ako ang first level origin core martial artist na akala mo ako. Napangisi ang mga sulok ng bibig ni Alvin. I can imagine how if I was a first level origin core martial artist today, I would definitely died against that elephant rhino. Sobra akong curious, ngayon ang unang beses na nagkita tayo, how could you hate me so much to the extent of wanting me to die? Gusto ko talagang mamatay ka. Ang mga mata ni Jeff ay naglalaman ng matinding lamig. Ikaw, isang first level origin core stage na basura, sa anong batayan ka sumasali sa aming maliit na team at ibinabahagi ang aming mga nadagdag ng pantay-pantay. Dahil gusto ka ni Erin at John na manatili, gusto kong makita kung paano kanila mapoprotektahan gamit ang kanilang lakas. Habang nagsasalita siya hanggang sa puntong ito, ang mga sulok ng bibig ni Jeff ay kumerba sa isang malamig na ngiti habang nakatingin siya kina Erin at John. At kayong dalawa, ako, si Jeff, ay isang marangal na pang-apat na antas na origin core martial artist, at karangalan ninyo na sumama ako sa inyong dalawa sa Primeval Forest. Paano ko ito matiis kung talagang paulit-ulit kayong sumalungat sa akin alang-alang sa magandang batang ito? Gusto ko talagang mamatay ang magandang batang ito, kaya ko lang mailabas ang puso ko. Baka sa mukha ni Jeff ang pagkabaliw. Jeff. Lumubog ang mga mukha ni na Erin at John, dahil hindi nila akalain na si Jeff ay talagang napakaliit na tao.
Gusto niyang mamatay si Alvin dahil lang dito. Ang mga bakas ng lamig ay hindi maiwasang lumabas sa kanilang mga puso. Mapalad na nakita nila ang tunay na kulay ni Jeff ngayon. Kung hindi, kahit na hindi sila pinagtaksilan ni Jeff sa huli, maaaring hindi sinasadyang natulungan nila siyang ipagkanulo sila. Ang titig ni Alvin ay tila binalot ng patong ng lamig habang nakatitig kay Jeff. You plotted against me, wanting me to throw my life away. Let's leave it at that. Pero ikaw, anong ginawa mo habang nakikipaglaban ako sa Elephant Rhino? Hindi ko gusto ang tulong mo. Pero bakit kailangan mong hadlangan sina Erin at John kung gusto nila akong tulungan? Ikaw, sa anong batayan mo sila hinarang? Naghalo ang matinding galit sa boses ni Alvin. Sinaksak ni Jeff si Alvin ng malamig na tingin at halata sa kanyang mukha ang kabaliwan. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ka talaga nagawang patayin ng Elephant Rhino, pretty boy. Hindi ko akalain na ang isang magandang batang tulad mo ay magtatago ng lakas ng ganoon kalalim. Nang matapos siyang magsalita, ang tono ni Jeff ay may bahid ng hindi pagpayag. Nagsimulang tumawa si Alvin, tumawa ng napakatalino. So sa madaling salita, wala kang ibang hinihiling kundi ang mamatay ako. Ngumisi si Jeff. Oo, wala akong ibang hinihiling kundi ang mamatay ka. Mabuti naman at umamin ka na. Dahil ganito, ano ang kinalaman mo sa akin ng Savage Leopard? Bakit kailangan pa kitang iligtas? Itanong ko sa iyo, kung ang isang taong walang ibang hiniling kundi ang pumatay sa iyo ay nahaharap sa isang walang pag-asa na sitwasyon, ililigtas mo ba siya? Napangiti si Alvina nang itanong niya ito, ngunit ang mga ekspresyon ni Jeff ay kasing hindi magandang tingnan. Mukhang nasa puso mo na ang sagot. Tumango si Alvin, unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang mukha, at ang grade 7 na spirit sword sa kanyang kamay ay nanginginig bago bumaba sa harapan ni Jeff. Ikaw. Anong gusto mong gawin? Bakas ng lamig ang lumitaw sa puso ni Jeff nang makita niya ang mga kilos ni Alvin, at baka sa mukha niya ang takot habang sumisigaw siya sa tanong. Alvin. Si Erin at John ay nagulat din sa mga aksyon ni Alvin. Kahit na labis silang hindi nasisiyahan kay Jeff, hindi nila naisip na patayin si Jeff. Anong gusto kong gawin? Ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay kumerba sa isang masamang ngiti nang marinig niya ang mga walang muwang na salita ni Jeff. Jeff, napakawalang muwang mo ba talaga? Paulit-ulit mong sinubukang saktan ako, at paulit-ulit ko itong tiniis. Ngayong narating ko na ang dulo ng aking pagtitiis, hindi pa ba kita kayang patikim ng sarili mong gamot? Gusto mo akong patayin? Natarante si Jeff, at sa sumunod na sandali, dumilat ang kanyang mga mata at bakas ng malamig na lamig ang lumitaw sa loob nila. Sumigaw siya sa mahinang boses, hindi mo ako mapapatay. Ang 7-Star Sword Sect ay may mga panuntunan na nagsasabi na kahit na may matinding awayan sa pagitan ng mga disipulo, maliban kung sila ay pumasok sa arena ng buhay at kamatayan, hindi maaaring magpatayan ang mga disipulo. Sect Rules. Life and Death Arena. Umiling si Alvin at tumingin kay Jeff na may pangungutya. Jeff, kung papatayin kita sa loob ng sinaunang kagubatan na ito at pagkatapos ay gagawing abo ang iyong bangkay para sirain ang lahat ng ebidensya. Hanggat hindi ito ipinapaalam ni na Erin at John kahit kanino, may pang-apat bang tao na makakaalam na ako ang pumatay sa iyo? Knave. Namutla ang ekspresyon ni Jeff. Eksakto, kung siya ay mamamatay sa Primeval Forest, paano malalaman ng 7-Star Sword Sect na siya ay pinatay ni Alvin? Erin, John. Tumingin si Jeff kina Erin at John na parang kinukuha niya ang huling nagil iligtas buhay na dayami. Kayong dalawa ay hindi ako papayag na mamatay. Huwag kayong dalawa kalimutan na alam ng aking kuya na sinundan ko ang dalawa sa Primeval Forest. Kung hindi niya ako nakitang bumalik, siguradong maghahinala siya sa inyong dalawa. Sa oras na iyon, wala ni isa sa inyo ang makakatakas. Bahagyang namutla ang mga mukha ni na Erin at John. Ngayon lang nila naalala na may kuya pa pala si Jeff. Tumingin si Alvin kina Erin at John.
Isang bakas ng takot ang lumitaw sa mga mata ni John, at dahan-dahan niyang sinabi, Alvin, si Jeff ay mayroon talagang isang nakatatandang kapatid na lalaki, at siya ay isa ring disipulo ng Fek the Fake. Siya ay isang ika-6 na antas ng Origin Core martial artist. Nang matapos siyang magsalita, ang tono ni John ay puno ng takot. Saganang kanya, kahit na nagawang patayin ni Alvin ang Savage Leopard sa pamamagitan ng pag-asa sa Grade 7 Spirit Sword sa kanyang kamay at nagpahayag pa ng isang mabigat na pag-atake na maihahambing sa lakas ng 70 sinaunang mammoth. Ang tunay na cultivation ni Alvin ay nasa ika-5 antas lamang ng Origin Core Stage kung tutuusin. Samantalang ang nakatatandang kapatid na iyon ni Jeff, bagaman ang kanyang lakas ay katulad ng Savage Leopard, siya ay isang taong martial artist. Sa mga tuntunin ng bilis, ang nakatatandang kapatid ni Jeff ay hindi mas mababa sa Savage Leopard. Sa mga tuntunin ng pag-atake, ang nakatatandang kapatid ni Jeff ay isang ika-6 na antas ng Origin Core martial artist. Kahit na hindi siya gumamit ng espiritong sandata, magagawa pa rin niya ang lakas ng 80 sinaunang mammoth na maihahambing sa Savage Leopard. Kung gagamit siya ng spirit weapon, maaari siyang makakuha ng karagdagang lakas ng 20 sinaunang mammoth. Sa madaling salita, umaasa sa isang Grade 7 Spirit Sword, ang pag-atake ng nakatatandang kapatid ni Jeff ay maihahambing sa lakas ng mahigit 100 sinaunang mammoth. At ito ay malayo sa isang bagay na maihahambing ni Alvin. Ika-6 na antas ng Origin Core Stage. Nagsalubong ang mga kilay ni Alvin. Kahit na ang ika-6 na antas ng Origin Core martial artist ay gumamit ng Grade 7 Spirit Weapon para gamitin ang kanyang buong lakas, ito ay maihahambing lamang sa lakas ng mahigit 100 sinaunang mammoth. Sa pag-asa sa isang Grade 7 na Spirit Weapon, nakapagbigay si Alvin ng lakas ng 70 sinaunang mammoth, at kapag ginamit niya ang Quake Energy ng Worm Python form, maaaring hindi na niya kayang makipaglaban sa nakatatandang kapatid ni Jeff. Kaya, hindi natakot si Alvin sa nakatatandang kapatid ni Jeff. Haha! Tumingin si Alvin kay Jeff, pagkatapos ay tumingin siya kina Erin at John. Sa tingin niyo ba kung bibitawan ko siya ngayon, base sa ugali niya dati, hindi niya hihilingin sa kuya niya na maghayganti sa atin? Si Alvin ay hindi natatakot sa nakatatandang kapatid ni Jeff, ngunit hindi ito nangangahulugan na sina Erin at John ay hindi natatakot. Ngayon gusto lang niyang alisin ang anumang dahilan para sa hinaharap na problema para kay Erin at John. Kung tutuusin, talagang kinuha niya pareho sina Erin at John para maging kaibigan niya sa kanyang puso, at umaasa siyang hindi sila makakatanggap ng anumang pinsala dahil sa pangyayari ngayon. Idinagdag ni Alvin nang mapansin niyang bahagyang nag-alinlangan sina Erin at John, paano ito, papatayin ko si Jeff. Pagkabalik ninyong dalawa, kung hahanapin kayong dalawa ng kuya niya, sabihin sa kanya na nagkahiwalay kayong dalawa ni Jeff habang nasa loob ng Primeval Forest. Sabihin na tumakbo si Jeff kasama ko, at hilingin sa akin ang kuya niya para hanapin ako. Naisip ni Alvin na ang dahilan ng pag-aalinlangan nina Erin at John ay dahil nag-aalala sila na kapag namatay si Jeff, hahanapin sila ng nakatatandang kapatid ni Jeff. Kaya tinutulungan niya silang alisin ang anumang posibleng problema. Alvin, ano ang pinag-uusapan mo? Kami ay isang team, at magkasama kami sa lahat ng paghihirap. Talagang hindi ka namin ibebenta. Agad, bahagyang nalungkot si John nang marinig niya ang sinabi ni Alvin. Eksakto, talagang hindi namin gagawin iyon. Nagsalita rin si Erin, at medyo hindi masaya ang kanyang magandang mukha. Mainit ang puso ni Alvin nang makita niya ang hitsura ng dalawa, at ngumiti siya nang humihingi ng tawad. Mali akong nagsalita. Gayunpaman, ang Jeff na ito ay mabangis. Pagkatapos niyang bumalik, hindi natin masigurado na hindi siya maghahanap ng gulo sa atin. Sa aking palagay, dapat nating hiwain ang kanyang lalamunan at alisin ang anumang problema sa hinaharap. Sumasang-ayon ako. Tumango si John, pagkatapos ay malamig niyang winalis si Jeff gamit ang kanyang tingin at walang kahit katiting na awa. Hindi ako. Hindi ko. Namutla ang mukha ni Jeff nang marinig niya ang tatlong grupo ni Alvin na nag-uusap kung papatayin siya o hindi. Ang pagmamataas, kalamigan, at kawalang interes sa kanyang mukha ay ganap na naglaho, at napalitan ito ng takot. I swear.
Hanggat hindi ninyo ako papatayin, talagang hindi ako maghihiganti sa inyong lahat sa sandaling bumalik ako. Hinding-hindi. Kung hindi, hindi ako mamamatay ng mapayapang kamatayan. Hindi ako mamamatay ng mapayapang kamatayan. 278. Sa sandaling ito, lubos na natakot si Jeff. Kanina, naglakas loob siyang makipag-usap kay Alvin dahil hindi niya akalain na si Alvin ay may isip na patayin siya. Ngayon, ang nalalapit na kamatayan ay nagdulot sa kanya ng takot na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ayaw niyang mamatay. Kahit na siya ay baldado, kahit na wala siyang magagawa sa hinaharap, ayaw pa rin niyang mamatay. Kapag namatay siya, wala na siya. Nakikiusap ako sa iyo. Alvin, nakikiusap ako. Huwag mo akong patayin, huwag mo akong patayin. Tumingin si Jeff kay Alvin at naghisteryosong humagulgol habang siya ay walang tigil na nagsusumamo ng awa. Ang kanyang mukha ay walang katulad na mapatla, at umaasa lamang siya na si Alvin ay magpapakita ng awa at pakawalan siya. Ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay gumulong sa isang malamig na ngiti. Hindi niya akalain na ang Jeff na ito ay magiging isang hamak na soong palad na tila malakas lamang sa labas. Nagdulot ito kay Alvin na maging mapanghamak kay Jeff mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Kung napanatili ni Jeff ang kanyang mapagmataas na anyo mula kanina, maaaring iginalang pa rin niya si Jeff ng bahagya. Ngayon, wala pa siyang interes na patayin si Jeff. Kahit na ganoon, alam niya na kung hindi para sa kanyang sarili, papatayin pa rin niya si Jeff alang-alang kay Erin at John. Ang Jeff na ito ay magiging isang salot habang siya ay nabubuhay. Inilipat ni Jeff ang kanyang target kay Erin at John nang mapansin niya si Alvin na ganap na walang pakialam, at nakiusap siya sa nanginginig na boses, Erin, John, kasalanan ko talaga ang nangyari kanina, kasalanan ko ang lahat. Nakikiusap ako sa inyong dalawa, nakikiusap ako sa inyong dalawa. Tanungin mo si Alvin na palayain ako, ayoko na talagang mamatay. Kayong dalawa. Malamig na winalis ni John si Jeff gamit ang kanyang tingin, pagkatapos ay hindi na niya ito pinansin. Ang mga tingin ni Erin ay komplikado, at isang bakas ng hindi niya kayang makitang pinatay si Jeff ay lumitaw sa kanyang mukha. Napansin ni Jeff ang ekspresyon ni Erin, at isang bakas ng liwanag ng pag-asa ang lumitaw sa kaibuturan ng kanyang mga mata, pagkatapos ay nagpumiglas siya habang siya ay bumagsak sa harap ni Erin, na naging sanhi ng kanyang buong mukha na duguan. Itinaas ni Jeff ang kanyang ulo na puno ng dugo at nagpakita ng mga bakas ng panghihinayang habang nakatingin kay Erin. Erin, nakikiusap ako sayo. Iligtas mo ako, nagmamakaawa ako sayo. Ayoko talagang mamatay, nagmamakaawa ako sayo. Habang siya ay nagsusumamo ng awa, si Jeff ay marahas na itinutok ang kanyang noo sa sahig at mabilis na nagbuhos ng dugo. Napakunot ang noo ni Alvin nang makita niya ang eksenang ito. Labis siyang natatakot na si Erin ay talagang malinlang ni Jeff. Agad na lumungkot ang kanyang mukha habang sinasabi, sa mahinang boses, Jeff, sa tingin mo ba ay may pakinabang ang pagpapahirap sa sarili? Erin, nakikiusap ako. Gayunpaman, si Jeff ay tila hindi niya narinig ang sinabi ni Alvin, at siya ay walang tigil na yumuko kay Erin na may mukha na nagpapakita ng mga bakas ng kalungkutan. Tulungan mo ako alang-alang sa lahat ng pagkakataon na tinulungan ko kayo ni John noong nakaraan. Ayoko talagang mamatay. Jeff, tinulungan mo kami. Aling oras ang hindi mo unang pinili ang mga bagay nang pumasok ka sa Primeval Forest kasama namin, at kailan ka hindi muna pumili ng pinakamahalagang materyales? Lumusab ang mukha ni John nang marinig niya si Jeff. Why talk so much nonsense with him? Just slice his throat. Medyo malamig ang titig ni Alvin habang siya ay humakbang pasulong, at ang talim na may 3 talampakang haba sa kanyang kamay ay kumikislap na may malamig na kinang. Erin. Namutla ang mukha ni Jeff nang mapansin niyang naglalakad si Alvin, at tumingin siya kay Erin, na ginawa ang kanyang huling pagsisikap na magmakaawa na puno ng kalungkutan ang mukha. Ayoko talagang mamatay. Iligtas mo ako, iligtas mo ako. I swear, hanggat hindi niyo ako papatayin, hinding-hindi ako maghahanap ng gulo sa inyong lahat sa hinaharap, at hindi ko na rin hihilingin kay kuya na maghanap ng gulo sa inyong lahat. Magmura.
Ngumisi si Alvin. Mapagkakatiwalaan ba ang isang pagmumura na ginawa ng gayong kabangges na tao habang nahaharap sa banta ng kamatayan? Sa anumang kaso, hindi siya naniniwala. Alvin. Biglang may narinig na boses. Si Erin ang nagsalita. Sumimangot si Alvin, pagkatapos ay tumingin siya kay Erin. Erin, hindi ka naman talaga naniniwala sa kalokohan niya, di ba? Hindi maiiwasan ang taong ito. Magiging salot lang siya kapag naligtas. Huminga ng malalim si Erin, pagkatapos ay tumingin siya sa mukha ni Jeff na punong-puno ng dugo at bumantong hininga habang mahinang sinabi, Alvin, mahirap talagang patawarin ang ginawa ni Jeff ngayon. Pero okay naman kaming tatlo, samantalang si Jeff ay naputol ang paa. Naniniwala akong natanggap na niya ang leksyon niya. Pabayaan mo na siya, okay? Lumiwanag ang mga mata ni Jeff nang marinig niya si Erin na nagsusumamo para sa kanya, at tumingin kay Alvin, sinamantala ang pagkakataon. Alvin, tiyak na hindi na ako maghahanap ng gulo sa inyong lahat, tiyak. Bitawan mo siya. Tumingin si Alvin kay Jeff, pagkatapos ay sumimangot. Erin, walang pinagkaiba sa akin kung pakakawalan natin siya. Pero palagi siyang magiging unstable factor para sa inyong dalawa. Malamang na ang desisyon mo ay magdadala ng gulo para sa inyo ni John. Alvin, alam kong nag-aalala ka sa akin at kay John. Ngunit nanumpa na si Jeff kanina, dagdag ni Erin. Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa mga sulok ng bibig ni Alvin. Naniwala ba talaga si Erin sa pagmumura ni Jeff? Tumingin si Alvin kay John, at nagtanong, John, ano sa palagay mo? Natahimik si John, dahil naantig din siya sa mga salita ni Erin. Pagkatapos ay tumingin siya sa binti ni Jeff na pinunit ng Savage Leopard at bumantong hininga bago tumingin kay Alvin at umiling. Kaagad, naunawaan ni Alvin ang ibig sabihin ni John. Huwag alalahanin. Dahil ang dalawa sa iyo ay nais na magpakita ng pakikiramay, kung gayon hindi ko ay play ang bahagi ng isang kontrabida. Bumantong hininga si Alvin, pagkatapos ay inalis niya ang grade 7 na spirit sword na nasa kanyang kamay, at dahan-daang bumaba ang kanyang tingin kay Jeff. Hindi napigilan ni Jeff na makahinga ng maluwag nang marinig niya ang sinabi ni Alvin. Nang makita niyang inalis ni Alvin ang talim na may 3 talampakan ng haba, bumagsak siya ng walang lakas sa lupa na may mga mata na puno ng kagalakan dahil sa kaligtasan. Jeff! Ang boses ni Alvin ay malamig at walang malasakit na parang yelo, dahilan upang manginig si Jeff. Tumingin siya kay Alvin na may matagal na takot. Hindi siya nang ahas na sumibat ng malupit kay Alvin. Alam na niya na kahit na ang Alvin na ito ay bata pa, siya ay lubhang mapagpasyahan at mabisyo sa pag-uugali. Kanina, kung hindi dahil sa parehong ayaw ni Erin at John na patayin siya, imposibleng mabuhay siya ngayon. Babala kita. Pagkatapos naming bumalik, huwag makakuha ng anumang mga ideya. Kung hindi, tiyak na gagawin kita mamatay ng isang walang gubat na kamatayan. Habang nagsasalita si Alvin, isang nakakatakot, uhaw sa dugo na layunin ng pagpatay ang bumangon mula sa katawan ni Alvin upang balutin si Jeff. Inapi si Jeff hanggang sa punto na ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang mga mata ay naglabas ng takot. Ano man ang mangyari, hindi maisip ni Jeff kung paanong ang binatang ito na mukhang nasa 20 taong gulang ay magkakaroon ng ganoong nakakatakot na hangarin sa pagpatay. Ilang tao na ba talaga ang napatay niya? Hindi siya naglakas loob na isipin ito. Magpapatuloy ba kayong dalawa sa Primeval Forest, o babalik? Nang tumingin si Alvin kina Erin at John, nawala ang layunin ng pagpatay sa kanyang mukha, napalitan ito ng isang mainit na ngiti. Bumalik na tayo. Bahagyang nawala ng mood si Erin na magpatuloy, dahil ang pangyayari ngayon ay nagdulot sa kanya ng pagkapagod. Tumango si John bilang pagsang-ayon. Kung gayon ay bumalik tayo. Tumango si Alvin, pagkatapos ay magkabalikat siyang naglakad kasama sina Erin at John habang tumalikod sila para maglakad patungo sa labas ng Primeval Forest. Para naman kay Jeff, matapos mawala sa kanyang paningin ang mga figure ng pangkat ng 3 ni Alvin, umasa siya sa grade 7 spirit sword sa kanyang kamay upang suportahan ang kanyang katawan habang siya ay nakatayo. Pagkatapos ay ginamit ang grade 7 spirit sword kapalit ng kanyang naputol na binti, upang dahan-daang lumakad palabas ng Primeval Forest.
Naiintindihan niya sa kanyang puso na sa kanyang kasalukuyang kalagayan, ang patuloy na pananatili dito ay ganap na panliligaw sa kamatayan. Alvin, Erin, John. Ako, si Jeff, ay hinding-hindi hahayaang mamuhay ng komportable ang lahat. Kayong lahat, maghintay na matanggap ang galit ng aking kuya. Pinunasan ni Jeff ang mga mantsa ng dugo sa kanyang mukha, at bakas ng pagpatay at puot ang sumilay sa kanyang mga mata. Ang kasalukuyang Jeff ay parang isang ganap na naiibang tao mula sa Jeff na nagsumamo para sa awa kanina. Sa labas ng Primeval Forest. Nakahinga ng maluwag ang pangkat ng tatlo ni Alvin, dahil pagkatapos umalis sa Primeval Force, hindi na kailangang ipagpatuloy ang pagiging mapagbantay sa mga mabangis na hayop. Ang kanilang mga pilit na nerbiyos ay lahat ay nakaka-relax. Alvin, masyado kang mabigat. Dapat nasa 20 lang ang edad mo ngayon, di ba? Tumingin si Erin kay Alvin na may mukha na puno ng paghanga at pagsamba. Mag-20 na ako sa susunod na buwan. Bahagyang ngumiti si Alvin habang tumatango. 20 sa isa pang buwan. Ang sinabi ni Alvin ay naging dahilan upang agad na matakot sina Erin at John. Kahit na minsan ay naghinala sila na si Alvin ay maaaring hindi 20 taong gulang. Nang marinig talaga nila si Alvin na umamin ito mismo, ang kanilang mga puso ay hindi napigil ang manginig tulad ng rumaragasang alon na umuusbong sa ibabaw ng isang tahimik na dagat. Hindi nila nagawang kumalma kahit na matapos ang mahabang panahon. Hindi pa 20, ikalimang antas ng Origin Core Stage. Tila kahit na ang salitang, kamangha-manghang, ay hindi sapat upang ilarawan ang gayong likas na talento. Abnormal. Matagal na nag-isip si John at sa wakas ay ibinigay kay Alvin ang salitang ito. Hinawakan ni Alvin ang kanyang ilong sa kahihiyan. Mukhang kahit saan siya magpunta, hindi niya maiwasang madamay sa salitang abnormal. Alvin, paano ka naglilinang? Si Erin ay napuno ng pagkabigla kay Alvin na makamit ang gayong mga tagumpay sa ganoong edad, ngunit mas lalo siyang na-curious tungkol sa karanasan sa paglilinang ni Alvin. Hindi ko rin alam. Nililinang ako ng casual at nilinang ko hanggang sa ganito. Nagkibit balikat si Alvin, pagkatapos ay umiling siya at ngumiti. Erin, sa loob ng Cloud Continent, ang likas na talento ng mga martial artist ay iba. Ang likas na talento ni Alvin ay ganap na unang uri. Ito ay isang bagay na hindi natin makukuha kahit gaano natin ito hinahangaan. Umiling si John dahil alam niya ang kanyang mga limitasyon. Kahit na ganoon, masyadong malaki ang pagkakaibang ito, di ba? Kinusat ni Erin ang kanyang magagandang mata na puno ng gilas habang nakatingin kay Alvin na may mukha na puno ng selos at inggit. Hindi nagtagal, ang kanilang grupo ng tatlo ay bumalik sa paanan ng pangunahing rurok ng 7-Star Sword Sect, ang Duby Peak. Erin, John. Hindi niyo dapat pinaalis ang Jeff na iyon ngayon. Pakiramdam ko ay hindi niya hahayaan ang bagay na iyon. Naalala ni Alvin ang bagay kanina at bahagyang nagsisi sa kanyang puso. Dapat ay laslasin niya ang lalamunan ni Jeff kanina, at hindi na niya kailangang mag-alala tulad ng ginawa niya ngayon. Alvin, na si Jeff talaga ay karapat-dapat sa kamatayan. Ngunit ang kanyang pagpapakita kanina ay talagang masyadong kaawa-awa, at hindi kami nakatanggap ng anumang pinsala. Sa tingin ko ang kanyang pagkakasala ay hindi ginagarantiyahan ang kamatayan. Bahagyang bumantong hininga si Erin, at nakita ng kanyang mga mata ang isang bakas ng emosyonal na ningning. Mapait na ngumiti si Alvin. Ganyan ba ka-emosyonal ang lahat ng babae? Alvin, alam kong nag-aalala ka sa amin. Ngunit sa loob ng 7-Star Sword Sect, maaaring ipagpalagay na si Jeff at ang kanyang kuya ay hindi maglalakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Bahagyang ngumiti si John kay Alvin. Sana nga. Tumango si Alvin. Natapon na ang gatas, at sa gayon ay walang silbi para sa kanya na ipagpatuloy ang pag-iisip tungkol dito. Bukod dito, kahit na bumalik siya ngayon, malamang na mahirap hanapin muli si Jeff. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.